pakiramdam ko. Wala na akong silbi, anak. Wala nang gustong tumanggap sa akin sa trabaho. Kahit construction, kaya ko pa naman. Hindi ko alam kung bakit walang may gustong tumanggap sa akin. Siguro dahil ang tagal nyo na rin natenga, Tay. Masyado kayo nag-focus sa pagpuksa sa mga aswang na yan. Oo, binayaran kayo ng kapitan. Halos maubos mo ng mga nilalang na yun dito sa atin. Pero hindi naman sumapat ang pera kahit 3 buwan. Kanina sumadya pa si Esteban dito. Naninigil na ng bayad sa upa natin dito sa bahay. 2 buwan na tayong hindi nakakabayad. Nahiya na rin ako, anak. Ay nako, masyado pa namang masungit ang isang yon. At ayaw na nadidelay. Hindi naman na ako pwedeng magsabi ng bali sa amo ko, Tay. Hindi pa nga bayad yung binali ko ng nakaraan babali na naman ako. Ano pa bang gagawin ko, anak? Halos libutin ko na ang buong bayan. May tumanggap lang sa akin sa trabaho. Ano bang problema sa akin? Dahil putol ang ilang daliri ko sa kamay? Sabihin mo nga, Rina, kabawasan ba talaga ito sa pagkatao ko? Ang nanay mo, iniwan din ako. Wala raw akong silbi kahit ginagawa ko naman lahat ang kaya ko. Lahat ng alam ko para maibigay ang pangangailangan nyo. Huwag mo nang banggitin ng nanay, Tay. Huwag mong isiping ikaw ang nagkulang. Hayaan niyo po. Baka bukas makalawa, may dumating din na swerte sa buhay natin. Aayon din sigurang panahon para sa ating mga lumalaban ng patas sa buhay. Minsan ba'y nawalan na rin kayo ng pag-asa sa buhay? Anong gagawin nyo kung nagmahal kayo ng mayaman pero alam mong masyadong malayo ang agwat ninyong dalawa? Itutuloy mo pa ba ang nararamdaman mo o pipiliing itigil na sa takot niyang baka hindi niya masuklian ang pagmamahal mo? Kung ikay may kasagutan, baka pwede naman pong pakicomment sa ibaba at magbabasa ako. Pakinggan mo hanggang dulo ang kwento kong ito kung gusto mong malaman kung anong nangyari sa amin ni Tatay at kung anong koneksyon nun sa mga tanong ko. Magandang araw. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Rina. Nangyari nga po pala ang kwento kong ito 5 years ago. 25 anyos ako ng mga panahong yon. Ngayon 30 na ako. Hindi ko po gagamitin ang tunay na pangalan ng lahat ng mababanggit ko rito. Ganun na rin ang mga eksaktong lugar bilang privacy na rin namin. Nagtatrabaho po ako noon bilang isang kasambahay. Pero minsan ay sumasama ako sa Tatay Leonardo kong tumugis ng mga aswang. Sa maniwala po kayo o sa hindi, meron pa rin mga tulad nila hanggang ngayon. Mahirap ang buhay. Pero pinipilit naming makaraos ni Tatay dahil 2 na lang kaming magkasangga matapos siyang lokohin ng nanay ko at ipagpalit. Minsan, ginusto ko na rin sumuko dahil sa pagod. Pero totoo ngang basta nanalig ka, may darating sa buhay mong hindi mo aakalain. Mag-uumpisa ang kwento kong ito sa isang sugat na hanggang ngayon ay sariwa pa sa alaala ko. Isang pangyayaring muntik nang tuluyang gumiba sa akin at kay Tatay. Ngunit sa gitna ng dilim, doon din isinilang ang pag-asang magtutulak sa amin na lumaban. Kahit ang kapalit ay sarili naming buhay, basta tuluyang magapi ang mga nilalang na nagkukubli sa anino. Lumayas na kayo rito! Wala naman kayong mga pambayad! Hoy ikaw! Sa panahon ngayon, wala nang libre! Mang Esteban, huwag naman ho sana kayong sumigaw. Nakakayaw sa mga kapitbahay. Tsaka yung mga gamit ho namin, huwag niyo naman pong ipagtatapon. Bigyan mo naman kami ng 1 linggong palugit pa, Teban. Pangako, babayaran namin lahat ng utang namin sa iyo. 3 buwan ko na kayong binibigyan ng palugit. Hinayaan ko na nga kayong tumira pa rito ng 1 buwan. Kasi sabi nyo babayaran nyo ng buo. Ngayong singilan na naman, palugit na naman ang hinihingi nyo ba? Hindi charity itong pinapaupahan ko. Hindi ako nagpapatira dito ng libre. Sige na naman oo. Huling hingi na namin to ng extension sa inyo. Pangako, sa susunod na linggo, makakabayad na talaga kami. Babali ho ulit ako sa amo ko. Pangako. Ayaw ko nang maniwala sa mga yan. Puro ganyan na lang naririnig ko sa inyo. Nakakasawa na! Pare, maawa ka naman sa amin. Wala kaming mapupuntahan ng anak ko. Baka kung saan lang kami pulutin ito. Ay nako, puro awa na nga pinapairal ko sa inyo mag-ama eh. Nakakapagod na lang makinig sa mga palagi niyong dahilan. Paano ako kikita niyan sa ginagawa niyo? Hindi kayo nagbabayad ng upa. Tinanggap ko kayong tao rito. Sana ganun din kayo sa akin. Alam niyo na mga paupahan ko na lang din ang pinagkukunan ko ng pera. Ganyan pang gagawin niyo. Intindihin niyo rin naman sana ako. Mang Esteban, magbabayad na po talaga kami next week. Totoo na po talaga to. Hindi. Ayoko na maniwala. Umalis na kayo rito.
Nakakasira kayo ng negosyo. Ayun ay magamit nyo. Lumayas na kayo. Hayaan mo na anak. Huwag na tayong magmakawa. Mas lalo tayong magmumukhang kawawa niyan. Pinagtitingan na tayo ng mga tao rito. Saan naman po tayo pupunta nito, Tay? Akong tumayo para pulutin ang mga gamit naming tinapon ni Mang Esteban na isang kotse ang huminto sa tapat namin. Hindi ko yun inintindi dahil masyado akong abala at maraming iniisip na mga oras na yon. Bumaba ang driver ng kotse at sinulyapan ko lang ng isang saglit bago ko ipinagpatuloy ang ginagawa. Nagitla naman ang tatay habang titig na titig sa bagong dating. Norman, ikaw ba yung pinsan? Sabi ko na nga ba, dito pa rin kita matatagpuan. Ano nangyari? Bakit nakatapon ang mga gamit nyo? Ito na ba ang pamangkin kong si Rina? Ang liit-liit lang nito nung huli kong makita. Oo, siya nga yun. Nabutan mo pa talaga kami sa ganitong kalagayan. Pinalalayas na kasi kami dahil hindi kami nakakabayan. Hirap ng buhay, insan. Ay nako, saktong-sakto pala. Kaya ako nandito para sana alokin ka. Malaki ang magiging bayad. Alam ko namang hanggang ngayon, tumutugis ka ng mga aswang. Totoo ba? Saan yan? Sigurado ka ba dyan? Amo ko mismo ang nagpapahanap. Tara, sumama kayo sa akin. Dadalhin ko kayo sa kanya ng makausap mo. Sigurado ka ba dyan? Anak, tara na. Sumama na tayo sa tiyuhin mo. Teka lang, Tay. Kunin na muna ho natin ang iba nating gamit bago tayo umalis. Matyagang naghintay ang pinsan ni tatay na si Tito Norman na makuha namin ang mga gamit namin. Kinayaan niya pa kaming ilagay ang mga yon sa sasakyan ng amo niya. Tsaka kami tumulak paalis. Nakita ko pa nga kung paano kaming tignan ng mga kapitbahay hanggang sa makalayo kami sa lugar na yun. Sa biyahe patungo sa lugar na hindi ko alam, masayang nag-uusap ang magpinsan at nagkamustahan. Tila nakalimutan na agad ni tatay ang nangyari sa amin. Abang ako naman pinoproblema kung saan kaya kami titira dahil pinaalis na kami sa inuupahan namin. Laking gulat ko na lang nang huminto kami sa tapat ng isang napakalaking bahay. Mansyon na nga yata yun. Lulang-lula ako habang nakatingala noon. Hindi makapaniwala na sa ganun ka big time nagtatrabaho ang pinsan ni tatay. Bumaba ako matapos iparada ng maayos ang kotse sa garahe. Manghang-mangha pa rin sa lahat ng nakikita. Big time palang amo ng pinsan mo, Tay. Oo nga eh. Maski nga ako nagugulat eh. Hindi ko alam na dito pala siya nagtatrabaho. Tagal na rin kasi namin hindi nagkita. Pero bakit naman kaya nila kakailanganin ng tulad mo? O yun ay malalaman pa lang natin. Siya nga pala. Ikaw ba'y nagpaalam sa amo mo na hindi ka na makakapasok ngayon? Yun na nga po eh. Malapit na silang mag-migrate sa ibang bansa. At hindi na nila ako kailangan. Hindi naman daw nila ako pwedeng isama doon. Ilang araw na lang ang meron ako sa kanila. Sabi nila, ayos na raw kahit hindi na ako pumasok. Yung mga binali ko noon, tulong na lang daw. Ba't sabi mo kay Esteban kanina babali ka pa? Wala ka na palang babalihin eh. Palusot na lang po. Baka sakaling pagbigyan niya pa tayo. Kaya lang, talagang ayaw niya na eh. Hayaan mo na anak. Manalig na lang tayo. Oh, tara na rito sa loob. Naghihintay na rin sa akin si Sir Gavin. Agad kaming sumunod ni tatay kay Tito Norman. Nang makapasok kami sa loob, mas lalo ko nang hindi maitikom ang bibig ko sa labis na pagkamangha sa mga bagay na nakikita. Kahit sa dating among pinagsisilbihan, kahit na mayaman, hindi ako nakakita ng mga muebles o gamit na tila nagkakahalaga na agad ng daan-daang libo. Maya-maya pa, bumaba mula sa napaka-ingranding hagdanan ang isang lalaki na sa tingin ko ilang taon lang ang agwat ng edad sa akin. Simple lang ang kanyang kasuotan pero kahit na gano'n nagsusumigaw pa rin ito ng karangyaan. Nang lumingon siya sa akin, muntik ko nang mahigit ang sarili kong hininga. Kakaiba po ang kanyang dating. Tila hindi sapat ang salitang gwapo para ilarawan siya. Hindi ko akalain na sa edad kong yun, mararanasan ko pa yung salitang crush. Sila na po ba yung sinasabi mo, Kuya Norman? Mabuti pa po siguro ipaghanda nyo sila ng makakain. Kanina lang kasing umaga nagpaalam si Manang Bernadette na uuwi muna sa kanila dahil may emergency. Hindi ko alam kung kailan ang eksaktong makakabalik.
Pasensya na po kung makikisabat ako pero pwede niyo po ba ako maging katulong habang walang kasambahan niyo rito? Really? Ang totoo niyan kasi, kinakatakot ko na rin kasing baka hindi na rin talaga siya bumalik. Matanda na rin kasi siya at hindi na halos kayang asikasuhin ng bahay. Wala naman pong problema. Wala na rin kasi akong trabaho kaya naisip ko na rin pong magsabi kahit medyo nakakahiya. At hindi niyo pa naman kami kilala ng tatay ko. Ako nga po pala si Rina. Siya naman po si Tatay Leonardo ko. Ako naman si Gavin. Nabanggit na sa akin ni Kuya Norman ang tungkol kay Mang Leonardo. Kaya kilala ko na siya sa pangalan. Hindi ko naman alam na magdadala pala siya ng anak niyang maganda rito. Pasensya na ha. Out of nowhere, nagulat lang kasi talaga ako na makita ka. Pero tungkol sa sinabi mo, pwede kitang tanggapin dito kung gusto mo. Kasabay na rin ang pagbibigay ko ng trabaho kay Mang Leonardo. Tungkol nga po pala dun, sir. Bakit kailangan nyo ng manunugis? Ginagampala ba kayo ng aswang dito sa mansyon nyo? Maupo muna po kayo. Kaya po ako nagpapahanap ng manunugis kay Kuya Norman. Hindi lang kasi rito nang gugulo ang aswang, kundi pati na rin sa mga sakahan ko ngayon. Inuubos na nila ang mga alaga kong hayop, pati na rin tauhan. Kung ganun, ang nakikita kong dahilan niyan ay personal na ganit kang aswang sa inyo. Yun din ho ang iniisip ko. Dahil pati ang pamilya ko, isa-isa niyang inuubos. 6 na buwan na rin ang nakakalipas. Lumipad ako papunta sa ibang bansa para sa dinaluhan kong meeting. Pero pag uwi ko, nakapanlulumong balita ang bumungad sa akin. Walang pinatawad ang aswang kahit isa sa pamilya ko. Lahat sila inubos. Ang magulang ko, ang mga kapatid kong mas bata sa akin. Nagkataon pang wala si Kuya Norman nun dahil siyang sumundo sa akin sa airport habang si Manang naman nakipaglamay sa kaibigan. Diyos ko pa, kung ganun, ba't hindi talagang galit ng aswang na yun sa inyo? Paano niya nagawang ubusin ang pamilya mo? Nakakabahala nga yan. At kahit nagawa niya nang walang itira sa pamilya mo, sinusunod niya naman ang mga ari-arian mo. Wala ka bang naisip na posibleng may gawa nito? Hindi ko po alam, Mang Leonardo. Naghahalo-halo na lahat sa utak ko eh. Hindi ko na po alam kung ano pa bang mararamdaman ko. Hanggang po kasi ngayon, nagluluksa pa rin po ako sa pagkawala nila. Sumasabay pang krisis sa sakahan at ang pamilya ng mga tauhan kong walang awaring pinatay. Wala ka malambang pinaghihinalaan? Yung posibleng may personal na galit sa'yo o sa buong pamilya nyo? Hindi ko alam kung dapat ko bang paghinalaan ng taong to. Si Gio, yung inampo ng mga magulang ko na anak ng kaibigan ni Daddy dahil hindi na raw siya kayang buhayin. Pero kahit na ganun, tinuring pa rin naman namin siyang parte ng pamilya. Wala rin ako nung nagpasya siyang umalis. Nang ibang bansa siya sa pagkakaalam ko matapos niyang mahanap ulit ng tunay niyang pamilya para daw matulungan ng mga to. Pero kung siya, hindi ba't parang napaka-imposible naman yata? Wala rin naman ako nakaalitan sa negosyo o ano. Inggit, isa sa mga posibleng dahilan. Maraming pwedeng maging ugat para magawa ang mga bagay na yun sa'yo. Pero para makasiguro, handa akong magmanman sa sakahan mo nang mahuli ang aswang na yon. Huwag ko kayo mag-alala sa magiging bayad. Ako na ang bahala ron, Mang Leonardo. At sa oras na mahuli ang salarin, mas lalakihan ko pa po ang halaga ng bayad. Kung ganun ho, baka naman pwede akong humingi ng paunang bayad. Medyo nakakahiyaman po pero kailangan kasi naming malilipatan itong si Rina. Pinalayas na kami sa inuupahan namin eh. Eto nga ho, at dala namin lahat ng gamit namin. Pinahiya pa kami sa gilid ng kalsada. Ganun po ba? Bakit hindi na lang kayo rito tumuloy? Wala naman pong problema. Napakalaki nitong mansyon at dadalawa lang po kami ni Kuya Norman. Minsan hindi pa kami magkakitaan kung hindi pa namin tatawagin ng isa't isa. Hindi po ba labis-labis naman ang bagay na yun para sa inyo? Hindi rin na. Iniisip ko na lang na kung makakaroon ng bago rito sa bahay, baka sakaling mapunan ang guwang sa puso ko. Kaya ayos lang. Dumito na lang muna kayo ni Mang Leonardo. Ituring nating pamilyang isa't isa hanggat sa makabahon tayo. Hindi ko alam kung bakit kakaiba ang hatid ng mga salitang iyon ni Gavin. Alam ko na agad na meron siyang mabuting puso. Ni hindi siya nag-alinlangan na tanggapin kami ni tatay sa ilalim ng kanyang bubong kahit na hindi niya pa naman kami lubos na kilala. Lumipas sa mga araw, nagsimula kaming magtrabaho ni tatay kay Gavin. Sa kabila ng panganib o banta ng aswang sa buhay niya, nakaramdam naman kami ng kapayapaan habang naroon. Gabi-gabi namang nagmamanman si tatay para sa posibleng pag-atake ng kawatan pero wala siyang namataan. Tila alam din itong nagsisimula ng kumilos si Gavin laban sa kanya.
Ano kaya kung sumama ako sa inyo, Tay? Baka nahihirapan na kayong makakita, lalo na't medyo lumalabo ng mata nyo. Yun ang iniinda nyo sa akin nung nakaraan, di ba? Delikado yung para sa'yo, Rina. Huwag ka nang sumama. Aswang ang hinahanap ni Mang Leonardo. Hindi basta magnanakaw lang. Ay, naku sir. Di nyo kailangan mag-alala para sa anak ko. Bihasa rin yan at marunong. 13 anyos pa lang siya nung sinabi niya sa akin na gusto niyang sumama. Nung una, namahala ako pero ano mo pang sa edad na 16, nagawa niya na makapatay ng aswang. Talaga? Totoo ba yun, Rina? Opo, sir. Gusto ko kasing mananasan ang ginagawa ni tatay, kaya minsan sumasama ako sa kanya. Munti ko na kang isipin na baka tumboy ang anak ko. Mabuti na lang nagpakilala naman siya sa akin isang beses na manliligaw niya. Pero saglit niya lang yun naging nobyo dahil niloko siya. Ay nako, sinusumpa ko pa rin ang Brian na yun hanggang ngayon. Pasalamat na nga lang siya at hindi nagtatagpo ang landas naming dalawa. Kung hindi, ay nako. Sa ganda mong yan, niloloko ka pa rin, Rina. Hindi naman yata tama yun. Ibig sabihin lang nun, wala po sa akin ang problema kundi nasa mga lalaki na. Ayos lang ho yun. Hindi ko naman dinamdam eh. Ganun talagang buhay. Magagawa kang traitor rin kahit pa ng mga taong pinakamamahal nyo. Kung sa bagay, tama ka rin naman dyan. Kung gusto mong sumama kay Mang Leonardo, baka pwede na rin akong sumama kung ganun. Kailangan ko rin matutunang ipagtanggol ang sarili ko, pati na rin ng ibang tao. Ay, ayos lang din naman. Basta manood ka na lang sir. Hindi pa rin magandang basta mo na lang ilagay ang buhay mo sa alanganin. Nahuli ko ang tingin sa akin ni Gavin, kaya bigla na lang din akong napaiwas ng tingin. Di kasi ako sanay na tinitingnan ng ibang tao at sadyang nakakailang. Nang sumapit ang gabi, abala na ang tatay sa pag-aayos ng gamit niya habang naghihintay naman kami ni Gavin na matapos siya. Makaraan ng ilang minuto, tumulak na kami paalis. Nagbiro pa si Tito Norman na ewan niya na lang daw kung hindi pa mahuli ang aswang gayong 3 na kaming nagbabantay. Mananatili kami sa isang maliit na kubo na pahingahan ng mga magsasaka habang naghihintay naman si Tito Norman sa gilid ng palayan sa loob ng kotse. Maliwanag ang buwan nang makarating kami doon. Kitang-kita ang buong paligid. Maiwan ka muna namin dito, Kuya Norman. Magbabantay na lang tayo. Hindi natin kailangan libutin ang palayan. Maamoy naman natin kung merong aswang sa paligid. Tama si tatay. Sa oras na makaamoy ka ng mabaho o amoy malansa, ibig sabihin, hindi na naghahandang umatake. Tulad ba yun ng amoy bulok na karne? O hindi naman kaya patay na daga? Oo, ganun nga mismo. Bakit? Nakaamoy ka na ba ng ganon? Nung wala pa kayo, madalas akong makaamoy ng mabaho. Tapos alulong din ng alulong ang mga aso sa labas ng bahay. Yun na nga mga senyales. Binabantayan ka talaga ng aswang at may motibo talaga siya sa ginagawa niya. Isa yun sa mga kailangan nating malaman. Bukod sa sino ba talaga siya. O siya, tara na. Kailangan makapwesto na agad tayo bago pa tayo mahuli at bigla siyang magpakita na lang. Sinadya naming hindi magdala ng kahit anong ilaw, pero hindi naman lingid sa kaalaman naming maari pa rin kaming maamoy ng aswang kahit na nakatago na kami sa dilim. Ang mga aswang ay likas na malakas ang pangamoy at ang tao ang naturales sa nilang pagkain. Tahimik kaming nagbantay ron, paminsan-minsang nagbubulungan kapag may itinatanong si Gavin tungkol sa kanila. Lumipas ang oras, 12:00 na ng hating gabi pero wala pa rin nagpapakita. Hanggang sa maya-maya lang, kumalo sa hangin ang isang napakabahong amoy. Sumabog yun sa ihip ng hangin. May mabaho. Ayun na ho ba yung sinasabi nyo? Ganyan na ganyan ang naamoy ko sa kwarto ko. Shh! Huwag ka maingay sir. Baka marinig tayo. Mahirap na at biglang sumugod yung dito. Paghanda kayo. Ito ang bawang at asin, Sir Gavin. Sa oras na biglang lumitaw ang aswang, huwag kayong mag-aatubiling isabo yan sa kanya. Oo. Ito rin yung alam kong palaban sa kanila. Maging alerto lang kayo sa paligid. Pas tumitindi ang amoy niya. Rina, dito ka lang sa likod ko. Huwag mo akong alalahanin, Sir Gavin. Kaya kong sarili ko. Hintay kami ng hintay na magpakita ang aswang. Lingon kami ng lingon sa buong bukirin pero wala kaming makita. Di namin alam kung dahil ba mabilis siyang gumalaw o sadyang ayaw niya lang magpakita. Hanggang sa hindi naman pala kami ang gusto nitong atakihin.
Isang sigaw ang umalingaw-ngaw sa buong palayan. Agad kaming napalingon sa direksyon ng kotse sa gilid ng daan. Si Tito Norman ang inatake ng aswang. Ay! Tulog! Ang aswang! Nandito ang aswang! Kuya Norman, Mukhang naisahan tayo ng aswang. Tara na, adali kayo! Diyos ko pa, huwag naman sanang mapano si Tito. Ay! Kuya Nardo! Tulungan mo ako! Nagmadali kaming tumakbo papunta sa kinaroroonan ni Tito Norman. Pero nang makarating kami ron, huli na ang lahat para isalba pa siya. Sakmal-sakmal na siya sa leeg ng aswang na binasag ang salamin sa harap ng kotse para makapasok siya. Hindi ko makakalimutan ang tagpong yun. Hindi na mawala sa isip ko ang itsura ni Tito Norman na nanlalaki ang mga mata habang humihingi ng saklolo sa amin. Kaso huli na kami dahil umaagos na ang walang tigil na dugo mula sa leeg niya. Sa kabilang banda, ayaw pa rin niyang tigilan ng aswang na wala pang balak na layuan siya. Kahit dumating na kami na natili ito roon. Kakaiba ang laki niya kumpara sa mga aswang na nakaharap ko na. Ang isang yan, siguro sinlaki ng oso. Itim at bitak-bitak ang balat na mukhang tuyot. Sadyang mahahaba ang mga braso at binti at ang laki ng paa niya ay hindi pangkaraniwan. Umaalingasaw ang baho at ng kanyang katawan at nang lumingon nito sa amin, nagbabaga sa pula ang kanyang mga mata. Lumayo ka sa kanya! Halimaw ka! Kuya Norman! Demonyo ka! Sadyang mautak kayo mga aswang kayo ha! Ngayon anak, sugurin na natin! Sinubukang umalis ng aswang pero dahil naipit siya sa maliit na espasyo sa salamin sa harap, hindi agad siya nakalabas. Agad ko siyang hinagupit ng buntot pagi sa kanyang likuran, dahilan para umangil siya ng malakas. Sa kanyang boses nalaman kong babae siya dahil mas maliit ang boses niya kumpara sa mga lalaking aswang. Pero kahit na ganun, nanatili pa rin itong garalgal. Walang awa ko siyang pinaghahampas, tulad ng kung paano niya walang awa na kinagat sa leeg si Tito Norman. Nagwawala siya pero halos hindi makagalaw dahil tila sinusunog ang balat niya sa bawat hagupit ko. Si tatay naman winisikan siya ng bendetadong langis na sumusunog din sa aswang. Sa kanyang matinding pagkislot, nakaalis siya sa harap ng kotse. Sinubukan niyang sumugod sa akin pero mabuti na lang at nakapag-isip si Gavin. Binato niya yun ng asin sa mukha. Labis na ang sakit na nararamdaman kaya wala nang magawa ang aswang kundi tumakbo paalis. Sinubukan pa siyang habulin ni tatay pero kahit mahina na ito, nagawa pa rin itong makaalis ng mabilis at hindi halos masundan ng mga normal na mata. Kuya Norman, Diyos ko, ano ba namang sumpang meron ako para pati ikaw madamay? Pati mga tao sa paligid ko nadadamay. Mga hayop kayo! Sir Gavin, kumalma ka. Nahuli lang tayo. Pero kung hindi, hindi naman mangyayari to. Ang pinsan ko, isang malaking pagkakamali na iniwan natin siya rito. Kasalanan ko to. Hindi na dapat kami sumama sa inyo. Baka naiwasan pa natin ang bagay na to. Nangyari na ang nangyari, sir. Hindi naman natin alam na ganito ang sasapitin niya. Hindi natin hawak ang tadhana. Tanging Diyos lang ang nakakaalam kung ano nga ang mangyayari sa isang tao. Ano na namang sasabihin ko sa pamilya ko? Na inaswang din siya tulad ng iba? Na ako naman talagang gustong pahirapan ang aswang na yon, pero dinadamay niya ang mga tao sa paligid ko. Huwag ko kayong mag-alala. Sisikapin namin ni tatay na makilala siya. Sa ngayon, alam ko ng babae ang aswang na yon dahil sa boses niya. Ang mabuti pa, asikasuhin na natin ang bangkay ni Norman. Kahit ako nakukonsensya kung wala akong nagawa para sa kanya. Pero kahit na magmukmuk at sisihin natin ang mga sarili natin dito, hindi na yan mabubuhay. Tara na po, sir. Tatawag na ako ng mga pulis. Kahit hindi sigurado kung paano namin ipapaliwanag yun sa otoridad, halata naman na inatake si Tito Norman ng hindi normal na nilalang. Wakwak ang kanyang leeg dahil may mahabang punit ang laman dun. Nang dumating ang mga pulis at makuha ang bangkay niya, nanlulumo kaming bumalik sa mansyon. Si tatay na rin ang nagsabi dahil halata niya kay Gavin na wala talaga siyang lakas na magsalita. Sir, ang mabuti pa ho, magpahinga na muna kayo. Kami na pong bahala ni tatay na mag-asikaso rito. Hindi rin na. Hindi ko makukuha magpahinga sa sitwasyong to. Pakiramdam ko, kasalanan ko lahat. Kasi pabaya ako. Paano naman po kayo naging pabaya?
Alam niyo na ba talaga kung anong pakay ng aswang na yun sa inyo? Kaya kayo ginugulo? Hindi pa naman, di ba? Hindi pa ba malino na gusto niya kaming ubusin? Ramdam ko, naghihintay na lang siya ng oras at ako naman ang isusunod niya kasi ako na lang yung natitira. Yan ang hindi namin nahayaang mangyari ni tatay. Magtiwala ka sa amin, sir. Pagbabayari namin ang aswang na yon o kahit ilan pa sila. Uubusin din namin sila ni tatay tulad ng ginawa nila sa pamilya mo. Hindi. Sa tingin ko, mas makabubuti kung umalis na lang kayo ni Mang Leonardo. Babayaran ko na lang kayo tapos umalis na kayo. Magpakalayo-layo na kayo kaysa naman madamay pa kayo sa gulong meron sa buhay ko. Sa tingin niyo po ba, magiging gano'n na lang kadali para sa aming gawin ang bagay na yon? Hindi, sir. Sa nangyari ngayon, lalo na't kamag-anak din namin si Tito Norman, hindi na rin kami matatahimik ni tatay. Gusto naming tuldukan ang nangyayaring ito. Pero paano? Ang hirap-hirap niyang hulihin. Nakita mo naman kanina, di ba? Kahit nanghihina na siya, nagawa niya pa rin makaalis. Yun ay dahil kung hindi pa siya aalis, mapapatay na namin siya. Pinilit niya lang ang sarili niya at ginamit niya lang ang natitira niyang huling lakas. Mahihirapan na makabawi agad ang aswang na yun at aabutin pa ng ilang linggo bago siya tuluyang gumaling dahil sa mga sugat na natamo niya. Talaga palang magaling ka. Hindi ko akalain na kaya mo talagang humarap sa aswang. At nagpapasalamat din ako sa ginawa mo, sir. Pinilit mong maging matapang. Nagawa mo siyang sabuyan ng asin nang susugurin niya na ako. Kung hindi mo ginawa yon, baka may kalmot na talaga ako sa mukha. Ginawa ko lang kung anong kaya kong gawin. Yung bagay na hindi ko nagawa para sa pamilya ko. At nabigo ko rin gawin yun para kay Kuya Norman. Kaya hindi mo kami kailangang paalisin. Tutulungan ka namin, sir. Hindi ka namin hahayaang mag-isa. Sama-sama nating haharapin ang banta ng aswang na yan. Salamat, Trina. Kahit papano, medyo gumanang loob ko. Wala yun, sir. Hindi ba't sabi mo nga, ituring nating pamilyang bawat isa hanggang sa makabangon tayo. Sino pa bang magdadamayan dito kundi tayo na lang, di ba? Oo nga, tama ka. Pero, pwede ba kitang yakapin? Ang tagal na rin mula nung huli kong maramdaman ng init ng yakap. Si Mami pa ang huling taong niyakap ko bago ako nun umalis. Kung alam ko lang, siguro mas tinagalan at mas hinigpitan ko ang yakap ko sa kanya. Kasi, yun na palang huli. Wala pong problema. Basta't gumaan ang loob niyo. Kahit medyo nakakailang, hinayaan ko siyang yakapin ako dahil alam ko namang yun ang kailangan niya. Tinapik at hinagod ko ang kanyang likod habang nakayakap siya sa akin. Sapat lang para maramdaman niyang may ibang taong handang dumamay sa kanya. Sa mansyon na lang piniling paglamayan ng pamilya ni Tito Norman ang labi niya. Pero nakasara ang kabaong. Pinakita na lang ang itsura niya bago ito sinara. Wala ring balak na patagalin pa ang lamay dahil baka raw mabilis na mabulok at bumaho ang bangkay. Kaya naman makalipas ng 2 araw, inilibing na rin agad ito. Sa libing, may hindi inaasahang bisita si Gavin na dumating. Ang inampon ng kanilang pamilya na si Gio. Mabuti at nakapunta ka, Gio. Hindi ko alam nakauwi ka na pala. Bakit ang bilis naman yata? Kauwi ko lang galing Canada. Nag-break contract na ako dahil hindi ko pala kayang malayo sa Pilipinas at sa pamilya kong saglit ko pala nakakasama. Hindi ako makapaniwala sa nakarating sa aking mga balita, Gavin. Halos manlumo ako nang marinig ko ang nangyari kina Mami at Daddy, pati na rin sa mga kapatid natin. Tapos ngayon, si Kuya Norman naman. Ano bang nangyayari? Balita ko'y pati sa mga hayop at iba nating tauhan, ganito rin ang nangyayari. Hindi ko rin alam, Gio. Yan din ang matinding palaisipan sa akin. Kung ano ba talagang gusto ng lintik na aswang na yan. At gusto niya yata kaming ubusin. Gio, anak, heto na ang pinabibili mong tubig sa akin. Ma, salamat. Gab, si Mama Cynthia nga pala ang tunay kong nanay. Ma, si Gavin, kapatid ko kina Mami Cory at Daddy Roberto. Ikinagagala kong makilala ka, Gavin. Sayang hindi na ako nakapagpasalamat sa mga magulang mo sa pagkupkup sa anak ko. Ang tagal niya kasing nawalay sa akin. Ang tagal ko rin siyang hinanap matapos siyang ipamigay ng magaling niyang ama noong bata pa siya. Walang anuman ho, Aling Cynthia. Natutuwa rin naman po ang mga magulang namin na nagawa nilang alagaan at palakihin si Gio. Naging mabuti rin naman po siya sa amin. Nakikita ko naman yon sa kanya ngayon. Hindi ko may iwasang pagmasdan sina Gio at ang nanay niyang si Cynthia. Mukha naman silang tunay na mababait pero kapansin-pansing tila may sakit yata ang ginang.
Bukod kasi sa maputla ang mukha niya, lalo na ang labi niyang tuyot bitak-bitak. Balot na balot din ang buo niyang katawan. Kahit mainit at medyo tumataas na ang araw. Pinaningkitan ko siya ng mata. Pinagmamasdan ng mabuti sa kaunti naming distansya. Naririnig kong tinatawag na ako ni tatay para umalis na roon dahil tapos naman na ang libing. Pero nasa 3 pa rin ang buo kong atensyon. Maya-maya pa, nakagat ko na lang ang dila ko nang lumingon sa akin ang ginang. Kakaiba ang paraan niya ng pagtitig. Kahit na saglit na sulyap lamang yun, para niyang nilangoy ang buo kong pagkatao. Rina! Narinig mo ba ako? Mang Leonardo, Rina, tara po muna kayo rito. Ipakikilala ko lang po kayo sa kapatid ko at sa nanay Cynthia niya. Kumukup ka na naman pala. Hindi ko naman alam na naman ang mga ugali ng mga magulang natin tungkol dyan. Hindi ko naman sinasabing masamang bagay yon, pero sana matuto ka rin kumilatis. Mawalang galang na Gio, pero hindi niya kami kinupkop. Nagtatrabaho kami sa kanya, kaya rin kami nakatira dito sa mansyon. Tama si Rina, Gio. Nagtatrabaho sila sa akin. Bago kong kasambay si Rina kasi hindi na bumalik si Manang Bernadette. Habang si Mang Leonardo, nagtatrabaho naman siya bilang... Bilang hardinero. Ilaalagaan ko lang ang halaman ni Ma'am Cory. Gaya na lang ng gusto ni Sir Gavin. Hardinero? Yun ang rason kung bakit kami nandun. May problema po ba kayo kung may iba ng mga tauhan sa mansyon? Wala naman. Chill. Wala naman akong sinasabing masama. Sinabi ko lang kung anong tamang gawin. O siya, bakit hindi natin ituloy ang pag-uusap sa bahay, Gab? Ang dami natin kailangan pag-usapan. Halos 1 taon din akong nawala. Namiss kita, bro. Oo nga. Mabuti pa nga sa bahay na tayo. Tara po, Aling Cynthia. Rina, Mang Leonardo. Naunang maglakad sa amin ni tatay ang 3. Nagkatinginan na lang kami ni tatay habang pinagmamasdan ng ginang. Tila parehas ang tumatakbo sa mga utak namin at masama ang kutob. Iba ang amoy ng hangin sa paligid. Di tulad ng normal na amoy ng tahimik na sementeryo na amoy kandila at bulaklak. Ang amoy ng oras na yon ay malansa. Sa ilalim ng makapal na kasuotan ng ginang, hindi niya nagawang itago ang baho ng kanyang samyo. Sumisingaw pa rin yun at humahalo sa hangin. Hindi ko alam kung tama nga ba ang hinala namin ni tatay, pero gumawa kami ng paraan para malaman ang bagay na yon. Habang abala ako sa kusina, sinadya ko magluto ng pancake na asin ang inilagay imbis na asukal para sa kanilang merienda bago ang tanghalian. Alam kong unang kakain nun si Cynthia dahil masyadong abala sa pag-uusap sina Gio at Gavin. Nagluto rin ako para sa tanghalian at sinadya ko ring maggisa ng napakaraming bawang at luya para umamoy agad sa paligid. Tipid na lang akong napangiti nang marinig kong magpaalam ang ginang na lalabas na muna saglit dahil hindi niya matiis ang amoy. Maya-maya pa pumunta si Gavin sa kusina. Uy, Rina, masyado kang abala dyan. Hindi ka ba pwedeng istorbohin? Sa sala tayo. Mabait naman si Gio. Busy ako magluto para sa tanghalian mamaya. Pero sir, matanong kita. Ano yun? Bakit parang masyado kang seryoso? Wala ka bang nararamdamang kakaiba sa nanay ni Gio? Kakaiba? Ano namang kakaiba? Bakit? May nararamdaman ka ba sa kanya? Suplada ba o maarte? Hindi yun ang ibig kong sabihin. Wala ka bang naaamoy? Kanina nung malapit siya sa'yo, hindi mo ba siya naamoy? Hindi eh. Sa totoo lang, sinisipon ako ngayon gawa nung nahamugan tayo nung nakaraan kaya hindi ako nakakaamoy. Ibang nararamdaman namin ni tatay kay Aling Cynthia nung makita pa lang namin siya. Masyado siyang maputla at balot na balot. Wala ba silang nabanggit sa'yo na may sakit siya? Wala naman. Bakit? Ano ba talagang nararamdaman niyo sa kanya? Bakit hindi mo pa ako diretsuhin? Huwag kang maingay ha. Pero pakiramdam namin ni tatay, aswang siya. Oh. At baka siya nga ang aswang na nananalakay dito sa atin. Ano? Sigurado ba kayo dyan? Hinala pa lang naman at hinaan mo rin ang boses mo. Ngayon, malalaman natin ang totoo kapag pinakain mo sa kanya tong pancake na ito. Itong pancake? Paano? Asin ang inilagay ko dyan imbis na asukal. Kapag hinain niya yan, masusunog o kaya mapapaso ang dila niya. Kung totoo nga ang hinala namin sa kanya. Sana hindi ko ikapahamak ang ginawa mong to, Rina. Nanay siya ni Gio, ng kapatid ko. Madali na lang lusutan ang bagay na yan kung nagkamali kami. Bakit nga pala hardinero ang ipinakilala sa kanila ni Mang Leonardo at hindi manunugis? Dahil parehas na agad ang tumatakbo sa isip naming mag-ama. Kapag nalaman niya o nila na manunugis kami ng aswang at aswang si Aling Cynthia, ano sa tingin mong mangyayari? Dalawa lang yan. Kami ang unang mamamatay o siya.
Kaya mabuti pang mas malaman ng maagang totoo kaysa magtagal kami kakabantay sa bukirin mo. Oo, sige. Ako nang maghahain nito. Kung ganun, ituloy mo na lang pagluluto mo ng tanghalian dyan. Tumauna lang ako sa kanya at hindi na sumagot. Kinayaan ko siyang bumalik sa sala. Sakto namang nakabalik na rin si Cynthia nang silipin ko sa maliit na siwang mula sa kusina. Kagaya ng inaasahan ko, siya ang unang kumain ng pancake dahil pinilit ni Gavin na bigyan ng distraction si Gio at hindi mabigyan ng atensyon ang pagkain. Ang susunod na pangyayari ay tulad din ng inaasahan ko. Sumigaw ang ginang nung oras na dumampi ang pagkain sa nguso at dila niya. Lumabas agad ako ng kusina para ihanda ang dahilan ko. Aray! Ano to? Bakit maalat? May asin! Ma, bakit? Anong nangyari? Pumupula ang labi at dila nyo. Asin na nakalagay sa pagkain ito imbis na asukal. Ano? Patikim nga po. Oo nga. Mukhang napagkamalan kong iodized salt ng asukal. Magkakaparehas kasi ang lalagyan eh. Pasensya na po kayo. Ano ba yan? Hindi mo kasi chine-check ng mabuti. Ano ma? Kailangan mo ba ng tubig? Oo anak. Tubig. Nagkatinginan kami ni Gavin. Sa oras na yon napatunayan na naming aswang ang nanay ng kanyang peking kapatid. Humingi ako ng tawad kahit nasa loob-loob ko, nagdidiwang ang puso ko. Dinalahan ni Gio ang kanyang ina. Mabilis namang nawala ang init na naramdaman niya sa kanyang bibig dahil doon. Dahil napatunayan ko na ang aswang siya, agad ako nagtungo kay tatay para sabihin ang bagay na yon. Ano nang gagawin natin ngayon, Tay? Aswang nga si Aling Cynthia. Napatunayan ba nating aswang siya? Hindi naman natin pwedeng isipin agad na siya ang nanggagambalang aswang dito. Kailangan ba natin siyang sundan at manmanan para makasiguro? Yun na nga ang pinakamagandang gawin natin sa ngayon. Hindi tayo pwedeng magpadalos-dalos. Hindi natin alam. Baka naman hindi tulad ng masasamang aswang si Cynthia. Kung sa bagay tama po kayo, hindi pa rin natin alam kung sinong tunay na kalaban. Baka mamaya, bigla na lang tayong madihado. Sakto sir, pumunta kayo rito. Nandyan pa ba sila sa baba? Oo. Huwag kayong masyado maingay at baka marinig kayo ni Cynthia. Mahirap na at baka malaman niyang may pinaplano tayong masama laban sa kanya. Papatayin niyo bang nanay ni Gio? Hindi sir, hindi namin gagawin yon hanggat wala kaming napapatunayan. Hindi namin pwedeng basta-basta na lang siyang patayin nang hindi kami sigurado. Lalo na't nanay pa siya ng kapatid mo. Medyo nakahinga na ako ng maluwag doon Pero di pa rin talaga ako makapaniwala. Naswang pala siya. Alam kayo ni Gio yun? Siguro, pero pwede rin hindi. Pwede rin aswang siya, pero hindi lang naging aktibo. Lalo na kung ang tatay niya rin ay katulad ng nanay niya. Mas mataas ang posibilidad. Siguro po huwag niyo muna akong dalhin dyan, baka hindi ko matanggap At mas lalo ko sigurong hindi matatanggap kapag nalaman kong may kinalaman sila sa mga nangyayari. Ano ho bang una niyong gagawin Gusto ko silang sundan. Baka sakaling may malaman tayo kahit kakarampot na impormasyon man lang. Ikaw lang? Di pwedeng dalawa kaming sumunod sa kanila at maiwan ka rito mag-isa. Baka sumali siya ang aswang at sumugod dito habang ikaw lang ang nandito. Baka bakay ka na lang naming madat nandito. Ay, tama si tatay. Kaya mas mabuti kung ako na lang ang susunod sa kanila. Magmamanman lang naman ako at hindi susugod. Kaya hindi ako mapapahamak. Si tatay naman ang may iwan dito kasama mo. Pero paano mo sila masusundan? Sa kabilang bayan sila nakatira. Hindi ka naman marunong magmaneho ng sasakyan. Mabuti pa, sasamahan na lang kita. Medyo marunong ako. Ang problema, mahahalata nilang kotse mo dahil nakaparada ang mga yun sa labas. May isa akong kotse na sigurado akong hindi niya kilala. Yung nasa pinakalikod ng garahe, hindi niya pa yun nakikita. Yung kulay asul. Kung ganun, mas maganda nga yun. Para isipin ng aswang na nandito ka. Pero ang totoo, kasama ka ni Rina. Kapag sumugod siya rito, magkakamali siya dahil ako lang ang nandito. Basta't mag-iingat ho kayo, tay. Habang wala kami dito ni Gavin. Oo naman, nak. Baka nakakalimutan mong ako ang pinakamalakas na manunugis sa bayan natin. Ako na nga lang yata ang natitira. Anong oras daw ba sila aalis? Baka maya-maya lang din umalis na sila. Sumama talaga ang pakiramdam ni Aling Cynthia sa ginawa mo. Inaasahan ko pang ang bubulyawan nila ako ni Gio Pero sa taranta nila, hindi na nila inisip yung ginawa ko. O siya, ako'y maghahanda na muna ng mga pwede nating dalhin mamaya habang naandito pa sila. Balikan nyo na lang ako kapag paalis na kayo.
lalagyan ko rin ng mga panibagong pangontra itong bahay mo. Sige po, Mang Leonardo. Gawin niyo lang po kung ano ang sa tingin niyo ang dapat gawin para sa kaligtasan natin. Nagkasundo kaming tatlo ng ganun kadali. Umakto kami sa harap nila na parang wala kaming pinaplano laban sa kanila. Hindi kumain ng tanghalian si Cynthia dahil busog pa raw siya. Pero alam ko namang dahil yun sa dami ng bawang na inilagay ko sa ulam. Si Gio naman, maghiliw na kumain at pinuri pa ang sarap ng luto ko. Kaya naman hindi ako ganong nagduda sa kanya. Malapit nang dumilim nang magpaalam silang mag-ina, natutulak na paalis. Doon na kami nagpalitan ng mga tingin ni Gavin at tatay dahil alam naming oras na para kumilos. Mag-ingat kayo. Ito ang mga kagabitan na pwedeng gamitin natin kung sakaling may mangyaring hindi maganda habang sumusunod kayo sa kanila. Salamat po. Kayo rin, Tay. Mag-iingat kayo, ha? May cellphone naman kayo. Kapag may nangyayari na rito, tawagan niyo agad kami nang makabalik kami agad. Oo, tumulak na kayo palis bago pa sila mawala sa paningin nyo. Anong mga laman yung bag na pinadala ni Mang Leonardo? Eto, tulad lang din ng mga bagay na ginamit namin nung huli. Buntot pagi, langis, meron ding holy water dito. Tsaka ito, ang pinakamabisa sa lahat. Pilak. Ayaw na ayaw ng mga aswang sa pilak dahil mas madali silang masaktan at manghina. Basta mangako ka, Rina. Kahit napatunay na nating aswang si Aling Cynthia, wala tayong gagawing masama sa oras na malaman nating hindi siyang hinahanap nating aswang. Oo naman, sir. Alam ko namang hindi lahat ng aswang ginustong maging aswang. May iba pa rin sa kanilang piniling mamuhay ng normal kaysa kumain ng laman ng tao. Pero Rina, meron sana akong pakiusap sa iyo. Ano po yun? Pwede bang wag mo na akong tawaging sir? Gavin na lang. Wala namang problema sa akin. Doon na ho ako nasanay. Tsaka bukod sa tinutulungan ko ang tatay sa binigay niyong trabaho sa kanya, amo ko kayo dahil kasambahay niyo na rin ako. Basta wag mo akong tawaging sir. Kapag tinawag mo pa ako niyan, magagalit ako sa iyo. Sige na nga, baka mamaya magalit ka pa Kaltasan mo pang sahod ko. Hindi naman ako ganung tao. Pero mabuti na magkalinawan tayong dalawa. Hindi naman ang mga tauhan ang tingin ko sa inyo ni Mang Leonardo, kundi sarili ko na ring pamilya. Malaking tulong talaga na ipinakilala kayo sa amin ni Tito Norman. Kung hindi dahil sa inyo, baka sa kalsada na kami natutulog ni tatay. Mabuti na nga lang din at si Mang Leonardo ang inirekomenda niya. Kung hindi, baka hindi ako nakakita ng magandang dalaga. Ayos baka hindi kita nakilala, Rina. Si Sir, nakuha pa talagang mambola. Oh, kakasabi ko lang na wag mo na akong tatawaging sir Pasensya na, nasanay lang. Pansamantalang nawala sa isip namin kung ano nga ba ang gagawin namin dahil sa naging takbo ng usapan naming dalawa. Pero kahit na tumatawa kaming parehas, dala-dala pa rin namin ang pagiging seryoso ng paligid. Lalo pa sa tuwing tinitingnan niya ang sasakyan na sinadya naming sundan. Nagpanatili pa rin kami ng sapat na distansya para hindi mapansin ni Gio na may sumusunod sa kanila. Dumilim na ang paligid, pero hindi pa rin namin alam kung saan ba talaga kami pupunta. Nanahimik na rin kami dahil wala nang mapag-usapan. Pero kahit na ganun, hindi naman ako nakaramdam ng ilang kundi kakaibang ginhawa. Halos kalahating oras pa ang inabot nang mapansin naming tila malapit na kami sa bukana ng bundok na nakikita lang namin noong una sa malayo. Ano to? Bakit parang sa liblib naman yata sila nakatira? Ngayon lang ako nakapunta rito. Hindi ko alam na dito pala nakatira ang nanay niya. Ang dilim naman. Walang mga streetlights. Wala na rin halos bahay sa paligid at magkakalayo-layo na. Siguro dahil medyo masukal, kaya walang may gustong tumira. Kahit ako, hindi ko akalaing pipiling tumira ni Gio sa ganitong lugar. Lumaki yung mahilig sa mga civilized na lugar Hindi natin sigurado. Baka dahil dito gusto ng pamilya niya. Dito na nila mas pinili. Sa gitna ng pag-uusap namin, huminto na ang kotse ni Gio sa tapat ng isang medyo may kalakihang bahay. Huminto kami sa madilim na parte at pinatay agad ni Gavin ang makina at mga ilaw ng kotse. Bumaba ang kanyang nanay na halatang nangihina at may iniinda pa rin sa katawan. Sumunod naman si Gio na biglang napahinto. Tila may nararamdaman sa paligid bago siya tumuloy. Naglabasan ng dalawang bata, isang babae at isang lalaki na agad na yumakap sa kanilang kuya. Wala akong maramdamang kakaiba.
Tila namumuhay talaga sila roon bilang normal. Napagdesisyon na naming bumaba sa kotse para mas makalapit at makapagtago sa likod ng malaking puno. Doon medyo rinig namin ang mga boses nilang nag-uusap. Eliza, Jacob, nasaan ang tatay nyo? O bakit wala? Wala pang nakahandang pagkain. Baka naghanap pa na eh. Alam mo naman yung isang yon. Kumusta naman ang pakiramdam nyo? Medyo ayos naman na. Pero mainit pa rin ang pakiramdam ko sa bibig ko hanggang ngayon. Sandamukal na asin yata ang nilagay ng Rina na yon. Hayaan nyo na po. Baka nagkamali lang talaga. Alangan namang sadya niyang asin ang ilagay. Iba na lang kung alam niyang aswang ka. Baka nga nagkamali lang siya. O siya, ikaw na siguro ang maghain ng pagkain. Meron pa naman dyan sa ref. Kanina pa kumakalam ang sikmura ko. Hindi ako nakakain kaninang tanghalian. Mukhang hindi nga siyang aswang na nanggagambala sa inyo. Kung siya yun, dapat nakilala niya kami ni tatay. Baka napaisip na rin siya kung bakit nga naman asin ang ilalagay ko. Baka isipan niyang nagawa ko siyang makilala. Pero hindi eh. Paano ba yan? Umuwi na siguro tayo. Medyo nakakatakot dito. Wala man lang tunog ng insekto o kahit man lang kuliglig. Oo nga, pansin ko rin. Umuwi na lang tayo. Baka si tatay ang biglang atakihin ng tunay na aswang na hinahanap natin. Isang huling sulyap ang ginawa ko sa bahay nila Gio bago ako tumalikod at sumunod para bumalik ng kotse. Pero ganoon na lang ang gulat ko nang makita ang isang humahagibis na nilalang palapit kay Gavin. Ang aswang na tila nasundan yata kami. Walang kamali-mali si Gavin sa palapit na kapahamakan sa kanya, kaya mabilis ko siyang tinulak at kinuha agad mula sa bagang buntot pagi. Gavin! Tabi! Sige! Subukan mong lumapit! Matitikman mo ang hagupit nito sa'yo! Umatras ka, Gavin! Dahan-dahan! Kunin mo ang ibang laman ng bag! Oo, sige. Ano ha? Lalapit ka? Tingnan natin kung hindi ka mamatay! Ano ba talagang gusto mo sa pamilya ni Gavin, ha? Bakit ayaw mong tumigil? Sino ka ba talaga? Sino kayo? Malakas na tumawa ang aswang para mang-asar. Kumunot ang noo ko sa bagay na napagtanto. Hindi siya babae tulad ng huling aswang na nakaharap namin na siyang pumatay kay Tito Norman. Malalim na tila galing sa ilalim ng lupa ang halakhak niya. Gustong-gusto ang takot na nakikita sa mukha ni Gavin. Ni hindi man lang ito lumingon sa akin sa kabila ng banta ko sa kanya na kaya ko siyang patayin. Akala niya yata't nagbibiro ako. Sa kabilang banda, ang takot sa mukha ni Gavin ay unti-unting napapalitan ng isang ngiti. Ngayon mo ako subukan. Inubos niyo ng pamilya ko, di ba? Lahat ng mahalagang tao sa buhay ko, kinuha niyo. Sige, lumapit ka ng matikman mong lasa ng galit ko! Ganyan nga, Gavin. Lumaban ka para sa mga kinuha nila. Sapat na mga gabing kinulong ko ang sarili ko sa takot. Ipapakita ko sa inyo kung anong kaya kong gawin sa ngalan ng mga buhay na ninakaw niyo sa akin. Etong sa'yo, halimaw ka! Magdusa ka sa impyerno! Sa isang mabilis na galaw, ang lalaking akala ko'y magaling lang sa pagpapatakbo ng negosyo, tumalon sa hangin. Nagawa niyang sipain sa mukha ang aswang. Dahilan para tumabingi ito at halos mabali ang leeg. Nagngit-ngit ito sa galit at umangal ng malakas. Hindi na ako nag-aksaya ng oras at sinamantala na ang sakit na nararamdaman nito. Isang malakas na hataw ang ginawa ko sa dibdib niya. Hindi ko alam kung bakit tila walang nakaririnig sa mga nangyayari sa amin noong mga oras na yon. Di pa naman kami ganun kalayo sa bahay nila Gio. Pero tila masyado siyang abala para marinig pa ang kaguluhan. Mas tumalas at humaba ang mga kuko ng aswang. Iwanas-iwas niya ito sa hangin. Tanda ng isang pagsugod. Hindi ko na halos nasundan ang galaw niya. Talagang si Gavin ang punteriya ng aswang. Tumalon siya rito. Natumba sa lupa si Gavin at nakalmot niya sa balikat. Pero dahil nakatalikod dito sa akin, nakakuha ko ng pagkakataon para sunod-sunod siyang hagupitin ng bundot pagi. Napatigil siya sa kanyang ginagawa. Muli na naman siyang humiyaw sa sakit. Nagkaroon ng pagkakataon na makaalis si Gavin sa kabila ng sakit na iniinda niya sa malalim na kalmot niya sa balikat. Sige! Ano ha? Talagang gusto mong patayin si Gavin? Hindi mo magagawa yun hanggat nandito ako! Rina, umalis na lang tayo. Malakas siya. Hindi, Gavin. Hindi ako papayag na hindi ko mapapatay ang isang to pagkatapos kanyang saktan. Pero baka ikaw naman ang saktan niya. Mas makabubuting tumakas na tayo. Walang tatakas. Magtiwala ka sa akin. Hihingi ako ng tulong kina Gio. Baka matulungan nila tayo. Hindi na kailangan. Hindi pa rin natin alam kung tunay ba silang kakampi o kalaban.
namang susugod sa akin ng aswang dahil sa ginawa ko sa kanya. Pero kinuha akong pagkakataon yun para muli siyang hagupitin sa dibdib. Kumalos sa hangin ang amoy ng nasusunog dahil umuusok ang kanyang balat. Habang si Gavin ay nakahandusay sa damuhan at pilit na itinatawid ang bawat hininga dahil sa natamong mga kalmot, tanging ang bagsik ng aswang na nasa harap ko ang pinagtuunan ko muna ng pansin. Hindi na yun ang simpleng nilalang na madaling tabla ng asin. Punong-puno siya ng galit at hindi ko mawari kung saan ang gagaling. Sa bawat kislot niya, ramdam ko ang panganib pero hindi ako pwedeng sumuko. Sige! Lumapit ka! Akala mo ba matatakot mo ako sa laki mo? Marami na kaming napatay na katulad mo ni tatay! Rina, mag-iingat ka. Huwag mo nang ituloy. Manahimik ka na muna dyan, Gavin! Huwag kang malikot para hindi bumuka lalong sugat mo. Ako nang bahala rito. Tama na! Ayoko na! Tila nawala na rin ng pag-asa si Gavin sa mga nangyayari pero hindi ko siya pinakinggan. Nag-aapoy ang galit sa dibdib ko. Hindi ko alam kung saan galing yon. Sa tagal ko nang sumasama kay tatay at sa dami na rin ng aswang na nakita ko, yun ang unang beses na nakaramdam ako ng matinding galit para sa mga tulad nilang halimaw. Sumugod ang aswang ng napakabilis. Halos hindi ko na namalayan ang paggalaw niya. Ramdam ko ang hangin mula sa kanyang matatalas na kuko na muntik na humiwa sa aking muka. Swerte akong nakailag at mabilis na nakakuha ng buwelo. Hawak ko ang aking buntot pagi sa kanang kamay at ang maliit na kutsilyong pilak sa kaliwa. Muling sumalakay ang aswang pero sa pagkakataong ito, mas naging mautak ako. Pinatama ko ang buntot pagi sa kanyang mga binti para mawala siya sa balanse. Nalumuhod ang halimaw dahil sa hapdi ng pilat na iniwan ng buntot pagi. Doon ko na kinuha ang pagkakataon. Walang pag-aalindangan kung itinanim ang kutsilyong pilak sa kanyang balikat habang pilit niya akong sinasakal. Hayop ka! Ngayon mo sabihing malakas ka! Papatayin kita! Tapusin mo na, Rina! Kaunti na lang! Hindi ka na makakatakas sa akin ngayon! Hindi ko na kaya ang sakit, Rina. Patayin mo na ang hayop na yan. Oo, pasensya na. Medyo nag-enjoy ako makipaglaro sa isang to. Sa huling lakas na meron ako, hinawakan ko na mahigpit ang buhok ng aswang at pilit na iniangat ang kanyang ulo. Sa isang mabilis at malakas na hiwa ng aking kutsilyong gawa sa purong pilak, naramdaman ko ang pagkaputol ng laman at buto. Isang huling palahaw ang kumawala sa halimaw bago tuluyang nawala ang tensyon sa katawan nito. Gumulong ang ulo ng aswang sa damuhan, mismo sa harap na nanginginig na si Gavin. Tumulo ang itim at malapot na dugo sa aking mga kamay habang hinihingal akong nakatayo sa ibabaw ng walang buhay na katawan. Unti-unti ang malaking anyo ng halimaw ay nagsimulang lumiit at magbago. Ang makapal na balahibo ay naglaho at ang bitak-bitak na balat ay naging makinis at balat ng tao. Sa harap namin isang hubot-hubad at payat na lalaki ang nakahandusay. Wala nang bakas ng pagiging halimaw. Sino? Sino siya? Hindi ko siya kilala. Sigurado ka ba? Ngayon ko lang nakita ang mukha ng isang to. Mas lalo akong naguluhan. Bakit siya pinupuntiri ang pamilya ko? Hindi siyang aswang na huli nating nakaharap. Lalaki to. Babae ang isang yon. Hindi pa rin tapos ang kalbaryo natin sa kanila. At maaari pa rin nila tayong balikan anumang oras. Pero sino siya? Bakit hindi ko man lang maalala kung nakita ko na siya noon? Maraming sikreto ang mundong ito, Gavin. Tara na, kailangan na nating gamutin ang mga sugat mo bago ka pa maubusan ng dugo. Matapos ang madugong engkwentro, hindi na kami nagaksaya ng panahon. Ang katahimikan ng gabi ay binalot ng sunod-sunod na tahol ng mga aso sa paligid. Isang babala na may hindi normal na nangyari sa lugar na yon. Hindi ko na hinintay na may makakita sa amin o may lumabas mula sa mansyon ni na Gio. Kahit nanginginig ang mga kamay ko sa pinaghalong pagod at kakaibang bugso ng lakas, kailangan naming makaalis. Agad kong inalalayan si Gavin na halos hindi na makalakad ng tuwid patungo sa kanyang sasakyan. Rina, hindi ko kayang hawakan ng manibela. Ang labo ng paningin ko. Huwag kang mag-alala. Ako na magdadrive. Iurong mo na lang ang upuan. Doon ka sa likod para makahiga ka. Marunong ka ba? Baka lalo tayong hindi makauwi niyan.
Tinuruan ako ng dati kong amo. Hindi man ako masyadong marunong. Sapat na to para makalayo tayo rito. Salamat. Akala ko talaga katapusan ko na kanina. Sinabi ko naman sa'yo hindi kita pababayaan. Huminga ka lang ng malalim at huwag ka na munang magsalita para makabawi ka ng lakas kahit papano. Mabilis kong pinatakbo ang sasakyan habang paminsan-minsang sinusulyapan si Gavin sa salamin. Namumutla siya at ang baro niyang puti ay punong-puno na ng dugo. Ang imahe ng aswang na naging tao matapos kong pugutan ay hindi mawala sa isip ko. Sino ang lalaking yun? At bakit gano'n na lang ang galit niya kay Gavin? Halos lipad-isip akong nakarating sa mansyon. Tay! Tay! Tulong! Diyos ko, Rina, anong nangyari? Si Gavin ho. Kailangan nating gamutin ang mga sugat niya. Halika, pasilin natin sa loob. Bilisan mo. Sobrang lalim na nakuha niyang kalmot. Maingat naming inihiga si Gavin sa sofa. Agad na kumilos si tatay. Kinuha niya ang kanyang mga halamang gamot at isang bote ng langis. Sa pagiging manunugis niya, naging bihasa na rin siya sa panggagamot lalo na sa sarili. Habang nililinis ni tatay ang malalim na kalmot sa balikat ni Gavin, hindi ko na napigilang magsalita. Malalim ang tama niya, anak. Kung hindi ka nakarating agad, baka naubusan siya ng dugo. Napatay mo ba ang aswang? Oo, tay. Napugutan ko. Pero may kakaiba. Hindi siya babae. Lalaki siya. Hindi siya yung pumatay kay Tito Norman. Isang lalaki? Nakilala mo ba kung sino? Hindi ko alam. Hindi ko pa siya nakita sa buong buhay ko. Pero bakit niya ako kilala? Ibig sabihin, hindi lang isa ang aswang na kailangan nating bantayan. Ano ba talagang gusto nila? Hindi ko na rin alam kung anong gagawin ko. Hindi ko na maintindihan ang mga nangyayari. Ano bang nagawa kong kasalanan para mangyari sa akin ang mga bagay na to? Huwag mong questionin ang sarili mo. Sadyang may mga tulad lang talaga nilang hindi makatarungan kahit anong gawin. Papatay at papatay sila ng iba. Basta't gustuhin nila. Tama si Rina, sir. Huwag ka na muna mag-isip ng kung ano-ano. Kailangan mo magpagaling dahil sa mga natamo mong sugat. Magpahinga muna kayo. Mahaba pang gabi. At mukhang mas malalim ang ugat ng problemang ito kaysa inaasahan natin. Napatango na lang ako sa sinasabi ni tatay. Tahimik at maingat kong inalalayan si Gavin na makapasok sa kwarto niya at mahiga sa kama. Baka sa mukha niyang dinadaing niya ang matinding sakit. Pero hindi siya nagsasalita. Pumikit siya pero alam kong hindi pa siya tulog. Di ko alam sa sarili ko kung bakit nananatili akong nakatayo sa paanan ng kanyang kama. Pinagmamasdan ko lang siya hanggang sa nakita ko kung paanong tumulo ang mga luha sa mga mata niya kahit nasarado ang mga ito. Bigla akong nakaramdam ng awa at isang kakaibang pakiramdam na para bang gusto kong pawiin ang lungkot at sakit na nararamdaman niya. Sa mga oras na yon, isang bagay ang napagtanto ko. Ang galit na nararamdaman ko para sa aswang na lumabastangan sa kanya at ang awa para sa kanya, hindi na yun basta-basta. Alam ko na sa sarili kong nahuhulog na ang loob ko sa sarili kong amo. Lumipas sa mga araw na hinayaan naming magpagaling muna si Gavin. Iniwas muna namin siya ni tatay sa usapin na maari siyang ma-stress dahil alam naming hindi rin makatutulong yon sa kanya. Tila tumahimik din ang mga aswang. Sa mga nakalipas, hindi sila nanggambala sa mga lupang pagmamayari ng pamilya niya. Ang huling na biktima nito ay si Tito Norman pa. Naghatid dito ng kapayapaan sa mga tauhan ni Gavin pero hindi sa amin ni tatay. Ang katahimikan ay tila mit siya ng panibagong panganib na darating. Nakapagtataka lang na biglang tumigil ang mga aswang na yan. Baka nagpapagaling pa ho yung babae mula nung huli natin siyang makaharap. Siguro nga, hindi rin biro ang mga natamo niya. Pero hindi ko alam kung bakit hindi ko maiwasang mabahala. Pakiramdam ko, may mangyayaring mas malala pagkatapos ng katahimikan ito. Baka gusto nilang mapanatag tayo. Makampante na hindi na ulit sila susugod. Pero sa oras na hindi tayo handa, doon sila biglang lilitaw. Tama, ganyan sila katuso. Yan din ang iniisip ko. Anong pinag-uusapan niyo? Mga Leonardo, Rina. Wala naman. Kumusta nga pala ang sugat mo? Magaling na ba? Medyo ho. Hindi na siya kumikirot at naghihilom na rin. Mabuti naman kung ganun.
Magaling po kasi ang nurse ko kaya mabilis din akong gumaling kaagad. Si Rina ba? At talaga magaling ang anak kong yan. Maganang kamay pero mabigat pagdating sa mga aswang. Talaga namang nakuha niya pa akong bulahin. Maiwan ko na muna kayo. Mamamalengke muna po ako. Kailangan mo ba ng kasama? Hindi na, kaya ko na mag-isa. Baka mapuwersa pang katawan mo eh. Madapuan pa ng bakterya sa labas ng sugat mo. Magka-infection pa. Ganun. O sige, dalhin mo na lang sa sasakyan para hindi ka na mahirapang magbiyahe. Kaya mo namang magmaneho. Sige po, salamat. Umalis na agad ako para pumunta sa palengke ng umagang yun. Dahil kulang na kami sa stock sa mansyon, magaan naman ang trabaho ko bilang kasambahay pero mabigat bilang isang manunugis na kasama ni tatay. Hindi na rin ako nagtagal sa labas. Pero pagbalik ko, isang bagay pala ang magbibigay ng napakatinding hilakbot sa akin. Pagpasok ko sa kwarto ko para sana maligo, doon ko na nakita ang isang bagay na hindi ko lubos na inaasahang makikita pa ulit. Ang ulo ng aswang na pinatay ko ay nasa ibabaw ng aking kaama. Bahagya ng naaagnas at may mga uod na lumalabas mula sa kanyang mata at ilang bahagi ng muka na may butas. Ang amoy nito ay hindi lang basta nabubulok, kundi lubhang nakakasuka. Naduwal na lang ako sa sahig habang sumisigaw sa matinding takot. Agad namang pumunta si tatay at Gavin nang marinig ang mga sigaw ko. Rina, ano nangyayari? Shit! Saan galing yan? Sino nagdala niyan dito? Tay, ayun niyo yung ulo ng aswang na pinugutan ko. Ano? Paano yan napunta rito? Nang hindi man lang natin namamalayan. Hindi ko po alam. Wala naman yan dito nung lumabas ako kanina. Ibig sabihin, nasa lisyan naman tayo. Mukhang masyadong magaling ang isang yon. At hindi ko man lang napansin o naamoy man lang ang presensya niya. Nagkakaroon na ako ng duda. Hindi kaya may katulong ang aswang na to na isang tao at alam ang pasikot-sikot dito sa mansyon? Sir Gavin? Si Gio at ang nanay niyang si Cynthia. Hindi kaya tamang hinala natin na sila talagang gumagawa nito? Ano pa bang iisipin ko? Hindi ko alam kung paano ko sila ipagtatanggol sa inyo. Ako nang bahala doon. Pagkatapos, dodoblihin ko ang proteksyon sa buong mansyon para hindi sila makapasok. Ano ho kaya kung tumakas na lang po tayo? Umalis na lang po tayo sa mansyong to. Magpakalayo-layo na lang po tayo nang hindi na nila tayo matunton. Sa tingin ko, Tay, yun na nga rin ang magandang gawin natin. Iligtas na lang natin ang mga sarili natin hanggat maaga. Huwag na natin hayaang may masaktan pa ulit kahit sino sa atin. Pero paano ang pamilya mo, sir? Si Norman. Hayaan na lang ba natin mauwi lang sa wala ang ginawa sa kanila? Kailangan pa natin silang pagbayarin. Sa totoo lang po, yan ang mga bagay na ilang araw na rin tumatakbo sa isip ko. Kahit naman subukan kong gumawa ng paraan para maipagiganti man lang sila, hindi na rin nun maibabalik pa ang mabubuhay ng mga nawala sa akin. Paano kung kapipilit kong iganti sila? Pati kayo madamay, pati kayo masaktan, umugawa nilang patayin kahit gaano pa kayo kagaling. Hindi ko po mapapatawad ang sarili ko kapag may mawala na naman ang dahil sa mga aswang na yan. Gusto ko na ng katahimikan. At least, kahit papano, sinubukan kong sumigaw ng hustisya para sa kanila. Hindi madaling makalimot at magpatawad pero susubukan kong humakbang sa panibagong bukas at bumangon paunti-unti. Nakakapagod na pong magalit mga Leonardo. Nakakaubos. Naintindihan kita sa gusto mong mangyari, sir. Siguro, yan nga rin ang tamang gawin ngayon. Ang lumisan. Kung yun po ang gusto nyo, susunod kami ni Rina. Huwag po kayo mag-alala. At hindi ko naman po kayo pababayaan kahit titigil na kayo. Sama-sama po tayong aalis dito. Walang maiiwan. Kung ganon, ang mabuti pa ay mag-ayos na tayo ng mga gamit hanggat maaga pa. Kailangan na nating umalis sa lalong madaling panahon bago pa sila umatake. Dadalhin ko ang ibang mahalagang gamit sa pamilya ko. Hindi ko pwedeng iwan ang mga yun dahil yun na lang alaala ko sa kanila. Tutulungan kita, Gavin. Hindi ko maiwasang mabilib sa kung paanong mas pinili na lang ni Gavin na bitawan ang galit sa puso niya. Naisip kong tama nga naman siya. Baka kapipilit naming pagbayarin ng aswang. Baka pati kami ay maubos. Ang pinakatamang gawin nung mga oras na yon ay umalis na lang. Habang nag-aayos kami ng mga kagamitan, ramdam ko ang bigat sa bawat kilos ni Gavin. Nagsimula kami sa kanyang mga personal na gamit, pero sinabihan niya akong kailangan din naming dalhin ang iba sa mga halagang gamit ng kanyang mga magulang at kapatid, pati personal na may sentimental value para sa kanila. Nagtungo kami sa kwarto ng kanyang mga magulang.
Isang silid na namatay na rin simula nang mawala sila. Eto ang mga titulo ng lupa. Pati na rin ang mga birth certificate namin. Lahat ng mahalagang papeles nandito sa vault na to. Gavin, ano tong mga notebook na nasa ilalim ng mga damit ni ma'am? Mukhang marami silang itinatago rito. Ah, yan ba? Mahiling magsulat si Mami. Diary niya siguro ang mga yan. Hindi ko na nagawang basahin simula nung nawala sila. Masyado kasing masakit, Rina. Sir, baka may makatulong sa atin dito. Bakit hindi tayo magbasa rito? Baka may malaman tayo rito na pwede makatulong sa atin. Sige, magbasa ka habang nag-aayos ako rito ng mga mahalagang papeles. Gusto kong malaman kung anong huling tumatakbo sa isip ni Mami. Teka, maghahanap ako rito. Eto oh. June 14, gulong-gulo na ako. Hindi ko na alam kung paano kakausapin si Gio. Alam kong ninanakawan niya ang kumpanya. Nakita ko mga pekeng resibo at ang pagbabawas sa personal naming account. Pero hindi ko kayang kumprontahin ang anak ko. Natatakot ako na baka lalong lumayo ang loob niya sa amin ni Roberto. Ano? May ganyan silang nalalaman? Bakit hindi sila nagsalita sa akin? Alam na rin namin ni Roberto ang totoo. Matagal niya nang nakilala ang mga tunay niyang magulang. Alam kong palihim siya nakikipagkita sa mga ito para mga musta. Hindi ko na siya pinigilan dahil karapatan niya naman ang bagay na yon. Pero hindi ko alam kung bakit ayaw niyang umalis. Bakit nananatili siya rito at nagpapanggap na mahal niya kami. Siguro dahil sa pera. Natatakot ako. Tila hindi na si Gio ang batang pinalaki namin. May ibang aura na siyang dala, lalo na kapag gabi. Ituloy mo, Rina. May iba pa bang nakasulat? Bakit hindi sinabi sa akin ni Mami ang mga bagay na to? June 18, nakita ko si Gio sa labas ng mansyon kagabi. May kausap siyang isang babae, yung tunay niyang ina na si Cynthia. Pero ang babaeng yon, hindi ko maipaliwanag kung bakit parang ibang pakiramdam ko sa kanya. Yung mga mata niya, parang nagniningning sa dilim. At parang hindi normal ang mga galaw niya. Tinanong ko si Gio tungkol doon, pero tiningnan niya lang ako ng malamig. Parang hindi na siya yung batang inalagaan ko noon. June 20, nakita ko si Gio na may hawak na kung anong ritual na gamit sa loob ng kwarto niya. Hindi siya umalis sa amin dahil gusto niyang ubusin ang lahat ng meron kami. Hindi lang ang pera, kundi ang mismong buhay namin. Patawarin mo kami, Gavin, kung hindi namin ito masabi sa iyo. Sa araw-araw, hindi ko alam kung bakit ang dating payapa nating mansyon ay unti-unti nang nagbibigay sa akin ng takot. Rina, prinotektahan nilang ahas. Prinotektahan nilang taong papatay din pala sa kanila. Sir, kumalma ka. Hindi nila alam na ahantong sa ganitong lahat. Naging mabuti lang naman sila kay Gio. Galit ako, Rina. Galit na galit ako. Dahil namatay sila ng may takot sa sarili nilang bahay. Habang ako walang kaalam-alam na tinuring kong sariling kapatid ng halimaw na uubos sa amin. Nakita ko ang matinding pait sa mga mata ni Gavin. Ang mga salitang nabasa namin sa diary ay hindi lang nagbigay ng sagot, kundi nagbukas din ng mas malalim na sugat. Ang akala niyang pagtataksil ay mas malala pa pala. Isang planadong pag-ubos na nagsimula sa loob mismo ng kanilang pamilya. Habang palalim ng palalim ang aming pagbabasa, mas lalong bumibigat ang atmosfera sa loob ng silid. Ang bawat pahina ay tila sumisigaw ng babala na hindi nila nagawang isatinig noon. Ang takot na nararamdaman ni na Ma'am Cory at Sir Roberto ay damang-dama sa bawat baon ng tinta sa papel. Hetong kasunod, Gavin. Sabi dito, hindi kami makapagsalita ni Roberto. Sa tuwing susubukan naming harapin si Gio, parang may bumabara sa lalamunan namin. Ang kanyang presensya ay sapat na upang maparalisa kami sa takot. Alam naming hindi na siya ang anak na minahal namin. Kaya pala tila umiiwas sila sa kanya. Ang akala ko, pagod lang sila sa trabaho. Takot na pala sila para sa sarili nilang buhay. Pero pakinggan mo tong nabasa ko rito, Gavin. Laking gulat namin ang isang gabi. Pumasok si Gio sa kwarto namin. Akala namin huli na yon, pero nagpaalam siya. Aalis na raw siya at hindi na babalik. Kung pwede raw namin siyang tulungan na umalis papunta sa ibang bansa para matulungan ang tunay na pamilya. Pero pakiramdam ko na isa sa mga rason kung bakit pinili niya na lang umalis ay dahil alam niyang wala siyang makukuhang mana sa amin sa oras na mamatay kami. Ibig sabihin, kaya siya nawala nun dahil nalaman niyang wala siyang mapapala sa pera namin. Mukhang gano'n na nga. Sabi pa rito ni Ma'am,
Napanatag daw sila ng ilang buwan. Akala nila ay tapos ng bangungot dahil wala nang panganib sa loob ng bahay. Hanggang sa lumipas ang 6 na buwan. Anong petsa yan? Yan na ba ang araw ng pag-alis ko papuntang ibang bansa? Oo siguro, araw ng flight mo. Sabi ni Ma'am Cory, paalis na si Gavin ngayon, papunta ng ibang bansa para sa meeting niya. Pero bakit ganon? Parang kinakabahan ako ng gusto. Hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman kong kaba. Parang may nagmamasid sa amin mula sa dilim. Lalo pa nung isang gabi na nakakita ko ng pulang mata sa dilim. Yan na bang huli? Wala na bang kasunod? Wala na Gavin, blanko na mga susunod na pahina. Huling entry na to bago mangyari ang pag-atake sa kanila. Sa sobrang dami ng aming binabasa at sa lalim ng mga revelasyong natuklasan namin sa diary ni Ma'am Cory, hindi na namin namalayan ang oras. Ang sikat ng araw na kanina ay tumatagos pa sa bintana ng silid ay napalitan na ng malamig at madilim na gabi. Ramdam ko ang kilabot sa bawat sulok ng mansyon. Tila ba ang bawat anino ay naghihintay lang ng pagkakataong sumunggab. Rina, yan na ba ang huling kahon? Siguraduhin mong wala tayong may iyong mahalaga rito tulad ng mga sinabi ko. Ayos na po sir, nailagay ko na rin sa bag yung mga diary. Ito ng huling maleta mula sa kwartong to. Sir Gavin, Rina, tapos na ba kayo dyan? Kanina pa ako naghihintay sa baba. Maayos na ang karamihan ng mga gamit sa van. Malapit na po Mang Leonardo. Kukunin na lang po namin tong 2 maleta. Salamat po sa pagkakarga ng mga naunang gamit. Sige, sumunod ka agad kayo sa akin. Gabi na, mahirap na baka bigla silang magpakita. Opo, ayos na po lahat. Pero hindi ko pa po alam kung saan tayo pupunta. Pero ang malaga, makaalis na tayo rito. Saka na natin isipin ang bagay niyan Gavin. Tapusin na natin ang pagkakarga ng mga gamit. Sa biyahe na tayo mag-isip kung saan tayo pwedeng pumunta. Sige po Mang Leonardo, isang huling ikot na lang sa study room at susunod na kami sa garahe. Pinanood ko si Gavin na huling beses nang tinignan ng silid ng kanyang mga magulang. May lungkot sa kanyang mga mata, pero mas mangingibabaw na ang determinasyon. Halos walang laman na ang mansyon. Ang mga mamahaling muebles na lang ang naiwan. Pero ang kaluluwa ng bahay na yon ay tila matagal nang pumanaw kasabay ng kanyang mga magulang. Pinagtulungan naming buhatin ang mabibigat na maleta pababa ng hagdan. Nakakapanibago. Ganito palang pakiramdam kapag iiwan mo na ang kinalakihan mong tahanan nang hindi mo alam kung mababalikan mo pa ba. Isipin mo na lang na para to sa kaligtasan mo. Nating lahat. Ang bahay napapalitan. Ang buhay hindi. Tama ka. Tara na, naghihintay na si Mang Leonardo sa garahe. Muna ka na sa van. Titingnan ko lang kung nakalak ang lahat ng pinto sa likod. Sige, mauna na ako sa labas. Sumunod ka na rin kaagad. Naglakad ako ng mabilis, bitbit ang huling piraso ng bagahe. Ang katahimikan sa loob ng mansyon ay nakabibingi. Tila ba pati ang hangin ay tumigil sa pag-ihip. Paalis na sana ako sa huling hallway patungong garahe na biglang may pumunit sa katahimikan ng gabi. Isang tunog na nagpataas ng lahat ng balahibo sa aking katawan. Gavin! Rina! Tumakbo na kayo! Mang Leonardo, ano nangyari? Mabilis ako napatakbo patungo sa direksyon ng garahe. Bitbit ang kaba na tila sasabog sa dibdib ko. Sa bawat hakbang, ang tanging naririnig ko ay ang mabilis na tibok ng puso ko at ang papalakas na halakhak ng isang babae. Isang tunog na hindi galing sa tao, kundi mula sa nilalang na puno ng puot. Pagdating namin ni Gavin, tumambad sa amin ang isang nakakakilabot na tanawin. Si Tatay Leonardo ay nakahiga sa semento. Hirap na hirap huminga habang ang isang babaeng mahaba ang buhok at may mapupulang mata ay nakapatong sa kanyang dibdib. Ang kanyang mga huko ay nakabaon sa balikat ni Tatay. Akala niyo ba ganun lang kayo kadaling makakatakas? Pagkatapos niyong paslangin ang asawa ko? Sa tingin niyo ba, hahayaan ko kayong mabuhay ng payapa? Hayop ka! Bitawan mong tatay ko! Ang anak ng manunugis! Napakatapang! Kumusta nga pala ang ulo ng asawa ko? Masarap ba sa pakiramdam na pinugutan mo siya? Ha? Sabihin niyo! Sino ka ba talaga? Anong kailangan mo sa amin? Bakit yung ginagawa ang lahat ng to? Sino ako? Ako si Cynthia!
ang tunay na ina ni Gio. At nandito ako para bawiin ang lahat ng ninakaw niyo sa anak ko. Ninakaw? Anong pinagsasabi mo? Kinupkup siya ng mga magulang ko. Binigay nila sa kanyang lahat. Pero trinaydor niya kami. Kinakot? Pinagmukha niyo siyang kawawa. Pinatira niyo siya rito para lang maging anino mo, Gavin. Isang apo na laging pangalawa sa lahat. Ang pamilya mo, ang mga magulang mo, ginawa nilang alipin ang anak ko sa sarili niyang isipan. Hindi totoo yan. Minahal siya ni na Mami na parang sarili nilang dugo. Pagmamahal ba ang tawag sa pagtatago ng katotohanan? Pinanood niyong magdusa si Gio sa ilalim ng inyong karangyaan habang kami mga tunay niyang kadugo ay itinuring niyang basura. Mababang uri! Nakikita na kami ng nanay mong si Cory, pero hindi man lamang kami mapaunlak ang papasukin sa mansion niyo. Bakit? Dahil mukha kaming mga mababaho? Ganun ba? O dahil sa tingin niyo, napakawalang kwenta namin para ipamigay si Gio noong bata pa siya? Alin sa mga yon? Dahil mga halimaw kayo! Pumatay kayo ng mga inosente para lang sa pansariling kagustuhan! At anong tawag niyo sa ginawa niyo sa asawa ko? Katarungan? Nakakatawa. Ngayong wala na siya, wala na rin akong rason para magtimpi. Uubusin ko kayo! Isa-isa! Ay na, Karen, tumakbo na kayo. Huwag niyo akong intindihin. Hindi, Tay! Hindi kita iiwan dito! Walang aalis! Ang mansyon to ang magiging libingan ninyo. Akala niyo ba ay dahil wala na rito si Gio ay ligtas na kayo? Nagkakamali kayo! Ang dugong dumadalo sa kanya ay galing sa akin! Ang puot na nararamdaman ko, iyon ang uubo sa inyong lahat! Alam na ni Mami ang totoo. Alam nilang ninanakawan sila ni Gio. Pero hindi nila siya kinumpronta dahil mahal nila siya. Yun ang totoo. Kayo ang sumira sa kanya, Aling Cynthia. Manahimik ka! Ang mga bilyonarong katulad niyo ay walang alam kundi manipulahin ang buhay ng iba gamit ang pera. Pero ang kapangyarihan ko, hindi nabibili ng ginto ninyo! Subukan mong lumapit! Tingnan natin kung gaano katigas ang balat mo! Isang maliit na kutsilyo laban sa akin? Sige! Simulan natin ang tunay na laban! Tingnan natin kung hanggang saan ang tapang mo! Hindi ko na hinintay na makasugod siya. Alam kong kailangan kong protektahan si Gavin at ang tatay ko. Kahit pa ito na ang huling gabi ng buhay ko. Ang garahe na kanina'y punong-puno ng pag-asa para sa aming pag-alis ay naging isang madugong entablado ng paghiganti. Akala niyo ba ay pera lang ang habol namin? Hindi! Ang bawat sentimong ibinigay ni Roberto kay Gio ay kabayaran sa pagtalikod niya sa aking asawa. Anong sinasabi mo? Ano namang kinalaman ng asawa mo rito? Matalik silang magkaibigan noong mga binata pa sila. Pero hindi man lamang nagawang ipagtanggol ni Roberto si Juan. Pinalayas ng magaling mong lolo ang mga nakatira sa lupain niya. Hindi man lang tinulungan ni Roberto ang sarili niyang kaibigan. Nagmakaawa siya para sa tulong, pero tinalikuran siya ng magaling mong ama. Hinayaan niya kaming mabulok sa hirap habang nagpapakasasa kayo sa yaman. Kaya niya sinadyang ipaampun si Gio sa kanila para unti-untiin silang ubusin sa loob mismo ng mansyon nila. Tama! Ipinasok ko ang sumpa sa loob ng tahanan niyo. Pinanood ko kung paano niyo minahalang anak ko habang nilalason niya ang bawat pundasyon ng buhay ninyo. Hustisya yun para sa asawa ko! Hindi hustisya ang pumatay ng inosente, Cynthia! Kasakiman yan! Manahimik ka, matanda! Ikaw ang may kasalanan kung bakit ang tagal kong nakabawi dahil sa mga ginawa mo sa balat ko! Gavin! Ang latigo sa loob! Kunin mo! Heto, Rina! Saluhin mo! Mabilis na tumalon si Cynthia patungo kay tatay. Ang kanyang mga kuko ay tila mga espada ni iwinawas-iwas niya sa hangin. Pero bago pa siya makalapit, mabilis kong hinarang ang dala kong bag na puno ng mga gamit manunugis. Tumama ang kanyang mga kuko sa bakal na proteksyon ng bag na naglikha ng nakakangilong tunog. Inihagi sa akin ni Gavin ang isang latigong gawa sa buntot pagi na binabad sa tubig alat at bawang.
Sa isang mabilis na galaw, hinablot ko ito sa ere at buong lakas na hinampas patungo sa likod ni Cynthia. Ang sakit na yan! Ay, kulang pa sa nararamdaman ko! Wala akong pakialam sa nararamdaman mo! Pinatay niyong pamilya ni Gavin! Ginawa niyong impyerno ang buhay nila! Ito ang para sa'yo! Papatayin ko kayong lahat! Kakainin ko mga puso niyo sa harap ng bawat isa! Isinaboy ni tatay ang binditadong langis sa mukha ni Cynthia. Ang balat ng aswang ay tila napaso ng kumukulong mantika. Umusok ang kanyang mukha at lalong naging nakakatakot ang kanyang itsura. Ang garahe ay napuno ng amoy ng nasusunog na laman at bawang. Sa sobrang galit, kinuha ni Cynthia ang isang mabigat na toolbox at inihagis ito sa direksyon ni Gavin. Tumama ito sa gilid ng van. Muntik na siyang mahagip. Pero hindi nagpatinag si Gavin. Nakakuha siya ng isang matulis na bakal na may ukit na krus. Isang improvised na sibat na gawa ni Tatay Leonardo. Sinubukan ni Gavin na itusok ang bakal sa dibdib ni Cynthia pero mabilis itong nailagan ng aswang. Gayunpaman nadaplisan siya sa braso at hindi tumitigil sa pag-agos ng itim na dugo mula sa ugat. Akala mo ba? Kaya mo ako? Wala kang lakas! Isa ka lang lampa na umaasa sa mga manunugis! Pero ang manunugis na to ang tatapos sa'yo! Sige! Sugod lang ng sugod hanggang sa mapagod ka! Hindi na papagod ang isang tao naghahangad ng katarungan! Tanggapin mo na ito! Nagpalitan kami ng mga atake. Ang liksi ni Cynthia ay hindi biro. Tumatalon siya sa mga pader at bubong ng garahe. Tila isang malaking gagamba na naghahanap ng pagkakataong makasunggab. Bawat damba niya ay nag-iiwan ng malalim na marka sa semento at sa katawan ng van. Rina! Ang asin! Sa paligid niya! Apo, Itay! Gavin! Takpan mo ako! Halika rito, Halimaw! Dito ka tumingin! Ano ginagawa niyo? Hindi! Tinatapos na namin ang sumpa ng pamilya mo! Habang inaabala ni Gavin si Cynthia gamit ang bakal na sibat, mabilis akong umikot sa paligid nila. Naglabas ako ng isang supot ng asin na hinaluan ng abo ng palaspas. Buong bilis ko itong ikinalat sa sahig. Gumagawa ng isang bilog na magkukulong sa kanya. Nang makulong si Cynthia sa loob ng bilog na asin, tila nawalan siya ng lakas na tumalon ng mataas. Napaluhod siya sa gitna. Ang kanyang balat ay tila hinihigop ang lahat ng enerhiya ng asin. Hindi dito matatapos ang lahat. Darating si Gio. Uubusin niya kayo. Hayaan mo siyang dumating! Pero ikaw, hindi mo na siya makikita! Gavin, kawakan mo at dulo ng sibat. Magtulungan tayo! Ngayon na! Para sa pamilya ko! Buong lakas na itinulak ni Tatay Leonardo at Gavin ang sibat patungo sa gitna ng dibdib ni Cynthia. Tumagos ang bakal sa kanyang likod, diretso sa puso ng halimaw. Isang nakakangilong hiyaw ang pinakawalan ni Cynthia. Isang sigaw na tila nanggaling sa lahat ng mga kaluluhang pinatay niya. Unti-unting naging abo ang katawan ni Cynthia sa harap namin. Ang amoy ng itim na dugo ay sumingaw sa hangin. Isang napakabahong amoy na unti-unti ring naglaho. Nanatili kaming nakatayo sa garahe, hingal na hingal, habang ang katahimikan ng gabi ay muling bumalik. Tapos na ba? Patay na ba siya? Ang isang too. Pero alam niyo ang huling sinabi niya. Hindi pa tapos si Gio. Tay, ang sugat mo. Kailangan nating linisin yan. Ayos lang ako, anak. Ang mahalaga, nakaligtas tayo sa gabing ito. Gavin, kailangan mag-isip ka na. Alam na natin ang dena kung bakit nila ito ginagawa. Hindi lang ito dahil sa aswang sila. Ito ay isang personal na paghihigante. Dahil lang sa hindi natulungan ng daddy ko ang tatay niya. Ganun ba kalalim ang galit nila para ubusin ang pamilya ko? Ang puot kapag hinaluan ng itim na mahika, walang pinipiling katuwiran. Ang importante ngayon, alam na natin kung sinong tunay na kalaban. Maganda kayo. Ang susunod nating haharapin ay si Gio. At sigurado kung mas matindi ang galit na dala niya. Ngayong wala na ang kanyang ina. Akala namin ay malaya na kami matapos maging abo ni Cynthia. Ngunit habang umaatras ang van palabas ng garahe, isang malakas na kalabog ang nagpayanig sa buong sasakyan. Tumama ang isang dambuhalang nilalang sa windshield, dahilan upang mabasag ito at mapatigil si Gavin sa pagmamaneho. Sa ilalim ng malamlam na ilaw ng garahe,
bumagsak sa harapan namin ng isang anyong hindi ko agad nakilala. Isang aswang na mas malaki, mas maskulado at mas may mga pakpak na tila sa paniki. Si Gio. Saan kayo pupunta? Akala niyo ba ihayaan ko kayong magalis? Matapos yung patay ng mga magulang ko? Gio, hayop ka! Ikaw palang pumatay sa mga magulang ko. Ikaw ang sumira sa lahat ng meron ako. Ako ang sumira? O sila ang sumira sa akin, Gavin? Alam mo ba kung gaano kahirap ang magpanggap sa loob ng mahabang panahon? Araw-araw, kailangan magsuot ng suit. Kailangan umupo sa mga boring na board meetings. Kailangan maging mabuting kapatid sa isang lampag katulad mo. Ginawa ko ang lahat. Ako ang nagtrabaho para sa kumpanya niyo. Ako ang humarap sa lahat ng dumi habang ikaw ay nagpapakasasa sa pagiging paboritong anak. Sir Gavin, huwag kang makinig sa kanya. Nilala mo na siya ng dilim. Manahimik ka! Masyado kang nagmamagaling. Wala kang alam. Alam mo bang nalaman ko, Gavin? Binuksan ko ang testamento ni Roberto. Inaasahan ko na kahit papaano, sa lahat ng pagod ko, ay may matatanggap ako. Pero ano, wala. Ni isang sintimo, wala akong nakuha. Ibinigay nila ang lahat sa'yo. Doon ko napatunayan na kahit kailan, hindi nila ako itinuring na pamilya. Isang aso lang ako na pinalaki nila para bantayan ka. Ibinigay nilang lahat sa akin dahil alam nilang ninanakawan mo sila noon pa lang. Nabasa namin ang diary ni Mami. Alam nilang lahat, Gio. Pero kahit ganon, hindi ka nila isinuplong dahil mahal ka pa rin nila. Mahal? Kung mahal nila ako, hindi nila itatrato na parang basurang walang karapatan sa yaman niya. Pinagplanuhan ko ang lahat. Ang mansyong ito, ang pera, ang kapangyarihan. Dapat ay sa akin lahat yan. At ngayong matapos yung patayin ang ama at ina ko, sisiguraduhin kong wala nang matitira sa inyo. Kakainin ko ang puso mo, Gavin, para malasak ko ang tagumpay na ibinagkait nyo sa akin! Sa isang iglap, sumugod si Gio. Mas mabilis siya kaysa kay Cynthia. Tumilapon si Gavin ang tamaan ng malakas na braso ni Gio. Mabilis akong humarang at iwinasiwas ang aking latigo pero sinalo ito ni Gio gamit ang kanyang kamay na tila hindi tinatablan ng sakit. Tay! Ang pilak! Gamitin mong pilak! Gavin, ang balisong na pilak! Gamitin mo! Wala nang makakaligtas sa inyo! Ngayong gabi, mawawala na ang huling bakas ng mga bilyonaryong mapang-api! Hindi kami mapang-api, Gio. Ikaw ang naging halimaw dahil sa sarili mong inggit. Nakakuha si Gavin ng pagkakataon. Habang nakatuon ang pansin ni Gio sa akin, gumapang si Gavin at kinuha ang balisong na pilak. Kitang-kita ko ang takot sa kanyang mga mata. Pero mas nangibabaw ang puot para sa kanyang mga magulang. Tumayo siya, kahit pasuray-suray. Dito, Gio! Humarap ka sa akin! Lalaban ka! Ang isang katulad mo na hindi man lang marunong umawag ng kutsilyo. Sige, titignan natin kung gaano kasarap ang dugo ng isang milyonaryo. Sumugod si Gio kay Gavin. Ang kanyang mga kuko ay handa nang itusok sa leeg nito. Pero sa hindi inaasahang pagkakataon, hindi umiwas si Gavin. Sinalubong niya ang pag-atake. Hinayaan niyang bumao ng mga kuko ni Gio sa kanyang balikat para lang makalapit ng husto sa halimaw. Yun pala, isa yung patibong para magawa niya ang pinaplano niya para magapi ang kalaban. Gavin! Wag! Para kina Mami at Daddy at sa mga kapatid ko! Hindi pwede to. Traidor ka! Pinagkatiwalaan ka namin! Minahal ka namin! Pero tinapon mo lahat yon para sa perang hindi mo naman madadala sa impyerno! Buong lakas na ibinao ni Gavin ang balisong na pilak sa mismong lalamunan ni Gio. Hindi lang basta saksak, kundi pinihit niya ito ng pataas. Umalingaw-ngaw ang malakas na sigaw na hindi na galing sa lalamunan ng tao. Usok at apoy ang lumabas mula sa sugat ni Gio dahil sa epekto ng pilak. Tuluyang bumagsak si Gio. Ang kanyang anyong aswang ay unti-unting nangisay hanggang sa maging isang tuyot na bangkay na tila matagal nang patay. Wala nang natirang bakas ng kapatid na nakasama ni Gavin sa loob ng maraming taon. Ang katahimikan ay muling bumalot sa garahe, maliban sa hikbi ni Gavin na nakaluhod sa tabi ng bangkay.
Gavin, tapos na. Wala na siya. Bakit kailangan humantong sa ganito, Rina? Ang pamilya ko, ang buhay ko, lahat nawala dahil sa pera at inggit. Hindi lahat nawala, Gavin. Buhay ka at may pagkakataong kang simulan ang lahat ng malinis. Ang mga aswang na pumatay sa kanila ay wala na. Maaari na silang mamahinga ng payapa. Tara na, umalis na tayo sa lugar na to. Saan tayo pupunta, Gavin? Kahit saan, basta malayo rito. Gusto ko lang simulan ang buhay ko na ako ang may hawak. Hindi ang takot at hindi ang pera. Tatlong buwan na ang lumipas simula ng gabing yon sa mansyon. Ang gabing tuluyang nagpabago sa takbo ng aming mga buhay. Iniwan namin ang probinsyang yon na puno ng pait at takot. Ngayon naninirahan na kami ni Tatay Leonardo sa isang payapang bayan sa paanan ng bundok, malayo sa ingay ng lungsod at malayo sa mga anino ng nakaraan. Simple lang ang bago naming bahay, pero dito ko naramdaman ang tunay na seguridad. Tay, mukha may sasakyang papunta rito. Hindi kaya si Gavin na yan? Malamang ay siya na nga. Sabi niya sa huling tawag niya ay dadaan siya rito bago siya tuluyang mag-focus sa muling pagbubukas ng kumpanya nila. Mga Leonardo, Rina! Kumusta na kayo? Gavin! Ang aga mo yata ngayon. Halika, pasok ka. Nakakahiya naman pumasok agad. Gusto ko lang muna langhapin ng sariwang hangin dito. Napakaganda ng paligid niyo, Rina. Payapang payapa. Gavin, iho, mabuti at nakadalaw ka. Namimiss ko na po kasi kayo eh. Ganun ba? Parang miss na miss ka nga rin itong si Rina. At ang bilis tumakbo palabas nung narinig na parating ang sakyan mo. Tay naman, ibubuko mo pa talaga ako. Maiwan ko muna kay Rian. Kukuha na ako ng mainom sa loob. Salamat po, Mang Leonardo. Huwag mong pakinggan si tatay. Nagbibiro lang yun. Wala namang problema sa akin, Rina. Gusto ko lang muli magpasalamat sa lahat. Kung hindi dahil sa inyo ni Mang Leonardo, baka naging bahagi na rin ako ng mga abong tinangay ng hangin sa mansyong yun. Wala yun, sir. Tungkulin naming protektahan ka. Pero higit sa lahat, ginawa namin yun dahil mahalaga ka sa amin. Alam mo, sa 3 buwan na dumaan, madalas akong managinip tungkol sa gabing yun. Pero hindi natakot ang nararamdaman ko. Sa tuwing naalala ko kung paano ka tumayo sa harap ng mga halimaw na yun para lang protektahan ako, doon ako kumukuha ng lakas. Bakit naman sa akin? Mas matapang ka pa nga sa akin nung huli eh. Ikaw ang tumapos kay Gio. Natuto lang akong lumaban dahil nakita ko kung paano ka lumaban para sa akin. Nung makita kitang hindi natitinag kahit kamatayan ang kaharap mo, Rina, naisip ko, sino ba ako para sumuko? Ikaw yung naging mitya para mahanap ko yung tapang. Nakakala ko ay wala ako. Gavin, hanggang ngayon ba masakit pa rin? Hindi na tulad ng dati. May mga gabi pa rin malungkot, lalo na kapag naaalala ko sina Mami. Pero kapag naiisip ko na malaya na ako at nahanap ko na mga taong tunay na nagmamahal sa akin, katulad niyo, nagiging maayos din ang lahat. Alam mo ba, nung una kitang makitang umiyak, naawa ako sa'yo. Para bang gusto kong pawiin lahat ng sakit na nararamdaman mo. Gavin, kung pwede ko lang kunin lahat ng bigat na yan para hindi ka na mahirapan, gagawin ko. Hindi mo na kailangang gawin yun, Rina. Sapat na sa akin na nandito ka. Na alam kong may mga taong handang sumama sa akin kahit masalimuot pa ang naging buhay ko sa kabila ng yamang meron ako. Simula nung makilala kita, pakiramdam ko, hindi na ako nag-iisa sa laban na to, Rina. Matagal ko na rin tong gustong sabihin, pero pakiramdam ko, hindi tamang panahon at sitwasyon, kaya pinipigilan ko ang sarili ko. Ano yun, Gavin? Rina, mahal kita. Nung una pa lang kitang makita, aminado na akong nagustuhan na kaagad kita. Hindi lang bilang manunugis na nagligtas sa akin, kundi bilang isang babae na nagturo sa akin kung paano muling mabuhay. Hindi ko alam kung anong mangyayari sa hinaharap, pero ang alam ko lang, gusto kong ikaw ang kasama ko sa bawat hakbang ko patungo doon. Gavin, akala ko ako lang ang nakakaramdam nito. Nung una kitang makita, ang tanging gusto ko lang ay protektahan ka. Pero habang tumatagal, narealize ko na ikaw palang nagbibigay kulay sa madilim kong mundo. Pero pinigilan ko ang sarili ko sa layo ng agwat ng buhay nating dalawa. Pero pinakita mo sa akin
Hindi mahalaga yon. Mahal kita, Gavin. Mukhang kailangan ko na rin magpatayo ng bahay malapit dito. Ayaw ko nang mapalayo pa sa inyo. Siguraduhin mo lang na matibay ang gate mo. Baka may ibang bisita na naman ang dumating. Handa na ako, Rina. Basta kasama kita. Kahit anong halimaw pang dumating, hindi na ako matatakot. Naglakad kami pabalik sa bahay ng magkahawak kamay. Alam kong marami pang pagsubok ang darating at ang sugat ng nakaraan ay maaring mag-iwan ng pilat. Ngunit habang magkasama kami, alam kong walang anumang dilim ang muling makakagapi sa amin. Limang taon na ang mabilis na lumipas. Sa bawat pagmulat ng aking mga mata sa umaga, hindi na takot ang sumasalubong sa akin kundi ang init ng yakap ni Gavin at ang mahimbing na tulog ng aming anak na si Leon. Maayos at masaya na ang aming buhay. Malayo sa malansang amoy ng dugo at sa lagim ng mga aswang. Kasal na kami ni Gavin at sa loob ng mga taong yon, pinatunayan niya sa akin na ang isang bilyonaryo ay pwede ding maging pinakamabuting asawa at ama sa mundo. Hindi na rin kinailangan ni Tate Leonardo na humawak pa ng kahit anong sandata o makipagbakbakan sa dilim. Sa tulong ni Gavin, binigyan siya ng kabuhayan para makapagpahinga na ng tuluyan. Madalas ko siyang makitang nakaupo sa tapat ng aming bahay, payapang nagbabantay sa kanyang apo habang hindi na kailangang lumingon sa likod dahil sa kaba. Ang pagreretiro ni Tatay ang isa sa pinakamalaking regalong ibinigay sa amin ni Gavin bilang pasasalamat sa pagliligtas namin sa kanya noon. Sa paglipas ng panahon, marami akong natutunan. Bilang isang manunugis, akala ko noon ay puro dahas at talim lang ang solusyon sa lahat. Pero sa piling ni Gavin, natanto ko na ang pinakamalakas na proteksyon laban sa anumang sumpa o puot ay hindi ang pilak o asin, kundi ang pagmamahal na handang magsakripisyo. Natutunan kong ang tapang ay hindi lang sa pagpatay ng halimaw, kundi sa pagtayo at pagbangon muli matapos mawala ng lahat. Ang pag-ibig ko kay Gavin ang naging pinakamalakas kong agimat at ang kapayapaang tinatamasa namin ngayon ang pinakamalaking tagumpay na nakamit ko sa buong buhay ko bilang manunugis. Wala nang masasarap pa sa pakiramdam na ang dating binata na iniligtas ko sa kapahamakan ay siya na ngayong nagbibigay sa akin ng dahilan para laging ngumiti sa bawat bukas. Hanggang dito na lang po ang kwento ko. Salamat sa pagsama sa akin hanggang sa dulo. Paalam at naway may natutunan kayo.